Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kaiba sa mga naging kasamahan at kabarkadang bata sa childcare orphanage na malungkot dahil sa nalalapit na paglisan sa lugar, si Nimbus ay walang pagsidlan ang tuwa. Maganda naman ang turing sa kanya sa bahay ampunan kung saan siya namalagi mula noong sanggol pa lang. Pero syempre, iba pa rin ang pagkakaroon ng sariling pamilya. At ilang araw na lang mula noon ay kukunin na siya ng mag-asawang Greek national at dadalhin sa Athens, Greece kung saan nakatira ang mga ito. Ilang beses na rin nakita ni Nimbus ang mag-asawang Demeter at Thalia Galanis at sa ilang beses na pagdalaw ng mag-asawa ay napalagay na ang kanyang loob sa mga ito. Maswerte siya dahil mabait ang mag-aampon sa kanya. Kapag naiisipan na mag-asawang bisitahin siya, ay hindi maaring walang dalang pasalubong sa kanya at madalas na ipinapahiwatig ang kagustuhan na ampunin siya. Love at first sight daw ang nangyari kina Demeter at Thalia nang makita siya. Matagal nang ninanais na mag-asawa na mag-ampon ng isang batang Filipino dahil nabalitaan na mababait daw ang mga Filipino. Dahil ilang taon ng kasal at hindi magkaanak, napagpasyahan na mag-asawa na mag-ampon na lang. Kasama ang mga ilang foreigner na kaibigan na kapwa gusto rin mag-ampon ay nagpunta ang mga ito sa childcare. Sa 40 bata na nasa bahay ampunan ay sinimbus ang nagustuhan ni na Demeter Thalia. 9 na taong gulang siya nang makilala ng mga ito at isa siya sa 6 na batang maswerteng natipuhan ng mga dayuhan na dumalaw, kulang-kulang 1 taon na nakakaraan sa childcare. Ang mangyayaring pag-aampon kay Nimbus at sa 5 pang bata na halos kaedad at naging kabarkada niya sa orphanage ay ang tinatawag na inter-country or interracial adoption. Hindi naman ganoon kahirap iyon, lalo na at masasabi makapangyarihan ang mga tao na mag-aampon sa kanilang 6. Ganoon pa man, mahaba ang proseso. Magkakaroon pa kasi ng trial custody sa loob ng 6 na buwan. Sa trial custody ay sinusukat kung makakaya ba ng adoptive parents ang pag-aampon. Doon din sinusukat kung makakaya ba ng mga aamponin ang pag-a-adjust sa magiging bagong pamilya. May mga pagkakataon na kailangan na manirahan pa ng aamponin sa bahay na mag-aampon. Pero sa kaso nilang 6 ay hindi ganoon. Ginamit na lamang ng mga mag-aampon sa kanila ang kapangyarihan para makalusot doon dahil sa pagiging abala ng mga ito. Mayayaman at mga makapangyarihan na tao kasi kaya nagawan din ng paraan. Ganun pa man, ipinakita rin ng mag-aampon na talaga may kakayahan ang mga ito sa pamamagitan ng ilang beses na pagdalaw sa kanilang 6. Isa pa, nakita rin ng social workers ang willingness ng mga foreigner na mag-aampon sa kanila. Kaya ang tanging ginawa lang sa 6 months child custody ay tinignan ang kakayahan ng mga mag-aampon na naging matagumpay din naman. Sa ngayon, nasa final process na ang pag-aampon sa kanila. Kaya malapit na matapos ang paghihintay niya, pati na rin ang paghihintay ng mga kaibigan. Mamimiss ko kayo. Sana, kahit magkakalayo na tayo, hindi pa rin tayo magkalimutang 6. Madramang wika ni Alaric. Kapareho ni Nimbus ay sa Europe din pupunta ang kaibigan dahil French national ang mag-asawang aampon dito. Sana ay magkaroon pa rin tayo ng oras para sa isa't isa. Sulatan niyo ko Ha? Paano ka namin masusulatan? Hindi pa naman natin alam ang address ng isa't isa, tanong ni Jonas. Isang old maid Spanish doctor naman ang mag-aampon dito. Tatanungin ko ang aking mga future parimer. Napangiti pa si Alaric habang sinusubukang magsalita ng lengguwahe sa bansang titirhan nito. Hindi naman siguro mahirap para sa atin ang magkausap-usap pa rin. Magkakaibigan ang mga mag-aampon sa atin. Sa iba't ibang bansa nga lang nakatira at may iba't iba ring nationality. Kung ganoon, ay makokontak pa rin natin ang isa't isa dahil siguro naman ay mayroon din silang contact ng bawat isa.
Tsorya naman ni Easton o maaring tawagin na nilang Prince Easton dahil sa isang Portuguese royal family ito mapupunta. Tumango-tango sina Riker at Blake na kasabayan din nalilisan ni Nimbus sa childcare orphanage. Si Riker ay aamponi ng mayamang Koreano mag-asawa at si Blake naman ay ng isang pamosong painter sa Italy. Tama si Easton sa tsorya nitong iyon, kaya hindi na rin nalungkot si Nimbus na magkakahiwa-hiwalay silang anim na halos magkakapatid na ang turingan sa orphanage. Lahat ng mga madre sa orphanage ay sinabihan silang napakaswerte nilang anim dahil lahat na mag-aampon sa kanila ay hindi lang basta mayaman. Kilala ang mga ito internationally dahil sa mga career at business. Sigurado raw na napakaganda ng hinaharap nila sa estado ng mga mag-aampon sa kanila. At ang maganda pa nga doon ay magkakaibigan ang mga ito. Kasali kasi sa isang elite organization na tumutulong sa mga batang ulila ang mga foreigner kaya nagkakilala at naisipang mag-ampon ng mga bata. Swerte rin at ang napili mga batang ito ay sa Pilipinas aamponin. Pero para kay Nimbus, hindi lang dahil sa mayaman na mag-aampon sa kanya kaya siya maswerte. Pagmamay-ari na mag-asawang Galanis ang pinakamalaking shipping company sa buong Greece kaya sigurado nga may kinabukasan siya roon. Pero ang pinakanagustuhan niya ay ang magkakaroon na ng sariling pamilya na matatawag niyang kanya. May matatawag na siyang sariling mga magulang. Magkakaroon na siya ng identity na matagal na niyang inaasam. Hindi kasi kailanman nakilala ni Nimbus ang mga magulang. Napulot lang daw siya ng mga madre noong sanggol pa lamang sa labas ng bahay ampunan. Pinangalanan siyang Nimbus at ang apelyedong ginamit na Arambulo ay apelyedo ng dating madre na namumuno sa orphanage. Sa ngayon ay patay na ang madre pero iyon pa rin ang ginagamit ni Nimbus. Wala pa kasi nakakaisip na mag-ampon sa kanya hanggang noong 1 taon. Kaya para sa kanya ay wala pa rin siyang tunay na identity. Pero ngayon ay magkakaroon na dahil sa pag-aampon sa kanya. Kaunti na lang at mapoproseso na ang mga papeles niya. Makakaalis na siya ng bansa. Legal na maaampon na siya ni Demeter at Dalia Galanis. Magiging Greek na rin ang nationality niya. Masaya siya dahil sa wakas ay may masasabi na rin siyang totoong pamilya. Mararamdaman na rin niya ang pakiramdam na may mga magulang na nagmamahal sa kanya at higit sa lahat, mararamdaman na rin niya na buo ang pagkatao dahil magkakaroon na rin ng sariling apelyedo. Magkakaroon na rin siya ng sariling identity. Hindi na siya si Nimbus Arambulo na ipinahiram lang ang pagkatao. Malapit na siya maging si Nimbus Galanis, isang legal na anak, isang legal na tao. Nimbus Galanis, tuwang-tuwa pa rin na bigkas si Nimbus sa kanyang bagong pangalan. Isang linggo na siyang nasa Greece. Maayos na ang papeles niya. Isa na siya ngayong legal na anak. Halos araw-araw na pagkagising sa umaga ay binibigkas niya ang bagong pangalan sa sobrang saya. Bumaba si Nimbus sa kwarto niya sa malaking bahay ng mga Galanis. Naabutan niya sina Demeter at Dalia sa sala. Kapwa napakunot ang noo ng mga ito. Mukhang inis. Binati ni Nimbus ang dalawa. Niyakap. Pero hindi ibinalik ng dalawa ang affection niya. May problema po ba? Tanong kaagad ni Nimbus. Ibinaba ni Demeter ang mga papel. Nakatanggap kami ng sulat galing sa Pilipinas, Nimbus. Kinuha ni Nimbus ang mga papel. Binasa niya at sinubukang intindihin ang mga iyon. No, naiiyak si Nimbus sa nalaman. Sa pagkakaintindi sa nabasa, kailangan niyang bumalik sa Pilipinas. Hindi pa pala legal na maayos ang papel niya. We're sorry, Nimbus. Niyakap siya ni Dalia. Walang nakaalam ng detalyeng iyan. Ngayon lang na dumating ang sulat. Iba na daw ang management na nag-iintindi sa parting yan at nakita nila ang discrepancy. Nasa batas na isang requirement para sa intercountry or interracial adoption ay kailangan na 27 years old pataas ang mag-aampon at least 16 years older kaysa sa bata. 26 pa lamang si Talia, 21 ang babae na mag-asawa kaya masasabi na napakatagal na rin na panahon na pinaghintay nito si Demeter para magkaanak. Kaya hindi masisisi na natakot na rin ang mga ito na hindi na talaga bibiyayaan kaya nag-ampon na lamang.
Pasok naman sila sa pangalawang requirement. Dahil 9 gulang pa lamang si Nimbus, lumapit sa kanya si Demeter. Heto na ang Philippine papers mo sa ngayon. Nimbus Arambulo ulit ang pangalan mo. Nangyari ito dahil hindi pinayagan ng batas. Pero pipilitin naming maayos ang lahat ayon sa kakayahan namin. Next month, magbe-birthday na si Talia at 27 na siya. Pwede na naming ma-process ang adoption papers. Kinausap na din namin ang agency. Pwede ka pa rin manatili sa amin at pinapangako namin na magiging legal ang pag-adopt namin sa iyo. Sa susunod na buwan, kapag ayos ng lahat, pupunta kami sa Pilipinas para ma-process ang legal adoption namin sa iyo. Wala kang dapat ipag-alala, ngumiti si Talia. Kung wala po akong dapat ipag-alala, bakit po parang mukha kayong stress na stress? Tanong ni Nimbus. We're just worried sa magiging reaction mo. Baka isipin mo na niloloko ka namin. Ayaw ka naming malungkot, sagot ni Talia. It's okay mama, basta ipangako po ninyo na magiging Nimbus Galanes ako ulit. Sabay na hinawakan na mag-asawa si Nimbus. Pangako namin sa iyo. Ang gwapo mo naman Nimbus. Masaya ang papuri sa kanya ni Pinky, ang itinalaga na mag-asawang Galanis na magiging tagapangalaga niya. 1 buwan na mula nang ibalik ang mga papel ni Nimbus. Ngayong araw ay pupunta na sila ng Pilipinas para ayusin na ng tuluyan ang kanya mga papel. Sa ngayon, madalas na nag-aasikaso sa kanya ay si Jinky. Madalas kasing abala ang mag-asawang Galanis dahil na rin sa estado ng mga ito sa buhay. Maraming inaasikasong negosyo ang mag-asawa at hindi siya masasamahan oras-oras kaya kumuha ng taong mag-aalaga sa kanya. Wala namang kaso iyon kay Nimbus. Dahil hindi naman madalas na aasikaso na mag-asawa, hindi naman siya tuluyang pinababayaan. Tuwing uuwi galing sa trabaho ang mag-asawang Galanis ay hindi po pwedeng hindi siya bibisitahin at kakausapin. Pinipilit din na sabayan siya sa dinner at palaging kinukumusta. Kapag may oras, nakikipaglaro na rin sa kanya ang amang si Demeter ng basketball sa court sa loob ng hardin ng tinitirhan nilang mansyon. Sa gabi naman, ay kakantahan pa siya ng ina o babasahan ng librong pang nursery bago matulog. Na-appreciate ni Nimbus ang mumunting bagay na ginagawa na mag-asawa para sa kanya. Masaya na siya roon. Thank you, pagpapasalamat niya at tumakbo na sa hagdan para puntahan ang mga nagampon na sa pagkakaalam ay naghihintay na sa kanya sa pagbaba. Sinabihan na siya ng mga ito kagabi tungkol sa paglipad nila sa Pilipinas. Handa na ang kanyang mga gamit. Hindi naman siya nagkamali. Nandoon nga ang mag-asawang Galanis. Napangiti pa siya na makita magkayakap ang dalawa. Mukhang masayang-masaya at nagmamahalan. Malayo talaga ang mag-asawa sa mga magulang na nag-aampon sa childcare kung saan ilang buwan matapos mag-ampon ay ibinabalik ang mga inampon dahil lalo raw na hindi nagkasundo. Pero hindi sila ganoon. Mahal siya ng mga magulang. Masaya silang pamilya. Lalapitan na sana niya ang mag-asawa nang magsalita si Demeter Galanis. Hindi ako makapaniwala na mangyayari ito sa atin. Akala ko walang blessing na darating. Pero nanginginig ang mga mata nito nang tumingin sa tiyan ng asawa. I will love our little baby, our little child, our own. Pagkatapos niyon ay ginawa rin ng mainit na halik ni Demeter ang asawa. Hindi inalintana na nasa paligid si Nimbus at pinapanood ang mga ito. Hindi na rin siya pinansin na mag-asawa at nagtuloy sa kwarto. Mukhang hindi na naisip pa ang lakad dapat nila ngayon. Naiwan si Nimbus na nakatingin sa kawalan. Sa batang isip ay paulit-ulit na naririnig ang mga sinabi ni Demeter Galanis. I will love our little baby, our little child, our own. Buntis si Talia Galanis. Ibig sabihin ay magkakaanak ang itinuturi ng mga magulang. Iiwan na ba siya ng mga ito? Ano ang mangyayari sa pangako? Itutuloy ba ang muling pag-aampon sa kanya? O ibabalik sa ampunan kagaya ng mga batang hindi nagustuhan ng mga mag-aampon? Dahil sa ganoong isipin, pakiramdam ni Nimbus ay nag-iisa siya. Ang ganda-ganda ng baby natin. Masayang-masayang wika ni Demeter habang nakatingin ito at ang asawang si Talia sa bagong panganak na sanggol. Salamat sa pagbigay mo nito sa akin. Papangalanan natin siyang Audrey. Audrey it is.
Pagsang-ayon naman ni Demeter at inilagay ang kamay paikot sa baywang ng asawa. Mukhang kontentong-kontento ang mag-asawa habang pinagmamasdan ng anak sa loob ng nursery ng hospital. Hindi napapansin na kanina pa nakatingin si Nimbus at umaamot ng atensyon. Mula nang malaman na mag-asawang Galanis na magkakaanak na mga ito ay halos hindi napansinin si Nimbus. Nakatuon ng atensyon ng mag-asawa sa pagdating ng tunay na anak. Nakalimutan na siya ng mag-asawa. Ilang beses man niyang ipinapaalala ang tungkol sa pangako ng mga ito sa kanya. Pero ayon sa mag-asawa ay hindi mo na maaasikaso iyon. Naging maselan kasi ang pagbubuntis ni Talia. Hindi ito pwede magbiyahe para maasikaso ang proseso ng panibagong pag-aampon sa kanya dahil hindi pala legal ang una. Hindi naman na raw kinukulit ang mag-asawa ng agency at ang tungkol sa pananatili niya sa Greece sa kabila ng hindi legal na citizen ay nakayang manipulahin ni Demeter. May mga dahilan naman pero may masamang pakiramdam si Nimbus. Halos lahat ng nasa bahay ay masaya sa pagdating ni Audrey pero hindi si Nimbus. Pakiramdam niya dahil sa batang babae ay nawala ang pangarap. Hindi man siya ibinalik na mag-asawa sa bahay ampunan, pakiramdam naman niya ay pinabayaan na ng mga ito. Ipinaubay na lang siya kay Jinky at hindi na naglaan ng oras para sa kanya. Para na itsapwera na siya dahil iyon sa pagdating ng tunay na anak at siya ay isa lang na ampon. Ang masakla pa, hindi pa legal na ampon. Kailanman ay hindi na siya magkakaroon ng totoong pamilya. Kailanman ay hindi na siya magkakaroon ng pagkatao at kailanman ay hindi na siya tatawaging anak. Maglaro tayo, may bago akong manika o. Yaya ng 4 na taong kapatid ni Nimbus. Kasalukuyan siyang nasa kwarto at naglalaro ng robot nang gambalain siya ni Audrey, dala-dala ang bagong laruan. Mula sa gilid ng mga mata ay nakita niya na isa iyong Barbie na paboritong laruan ng batang babae. Pupusta siya na hindi lang iyong basta Barbie doll, malamang ay limited collection iyon. Paano, kahit 4 na taong gulang pa lang si Audrey, ay nabili na ng mga magulang nila ang lahat yata ng klase ng Barbie na kinagigiliwan nito. Ganoon laang naman ka-spoiled ang nag-iisang prinsesa ng mga Galanis. Hindi pinansin ni Nimbus si Audrey at ipinagpatuloy ang paglalaro. Audrey was adorable. Lahat ng tao sa bahay ay kinagigiliwan nito. Pero para sa kanya ay isang spoiled brat si Audrey. Lahat ng hinihingi nito ay madaling nakukuha. Pero dapat pa ba niya iyong pagtakahan? Si Audrey ang tunay na anak, ang nag-iisang anak, ang nag-iisang prinsesa. Kinulit pa siya ni Audrey pero hindi pa rin niya ito pinansin. Ayaw niya rito. Para sa kanya, ang batang babae ang naging kaagaw sa pagmamahal ng mag-asawang Galanis. Kung hindi ito dumating, siguro ay buo ulit ang pagkatao niya. Wala na nangyari sa legal na pag-aampon kay Nimbus. Na makapanganak si Talia ay iba naman ang naging dahilan. Masyado raw mahaba ang asikasuhin sa pag-aampon sa kanya ng legal kaya magiging mahirap. Abala ang mga ito sa buhay para ayusin pa mga iyon. Sumang-ayon si Demeter doon. Ganoon pa man, hindi naman na siya hinayaan ng mga ito na paalisin sa Greece. Gumawa ang mag-asawa ng paraan sa pamamagitan ng kapangyarihan para manatili siya roon at makapag-aral, pero hindi gamit ang apelyido nila. Arambulo pa rin ang apelyido ni Nimbus. Filipino citizen pa rin siya. Kasama kasi sa sulat noon ang mga dating dokumento niya. Hindi naman inisip ng mga magulang ang maari maging komplikasyon niyon sa hinaharap. Katwiran ng asawa, malaki ang kapangyarihan ng mga ito, lalo na sa Greece. Hindi na rin naman daw kasi sila kinukulit ng agency para ibalik siya sa Pilipinas. Hindi siya pinabalik ng mga ito, pero hindi naman nagbigay man lang ng interes na gamitin ang kapangyarihan sa kung ano man na paraan para legal pa rin siyang na maampon, kagaya ng ginagawang pagmamanipula sa pananatili niya sa Greece. Hindi na rin gustong bumalik ni Nimbus sa Pilipinas, kaya hindi na siya gumawa ng mga kilos. Napagod na rin siya sa pangungulit kina Demeter Talia. Natakot din kasi siya. Paano kung mainis ang mga mag-ampon sa kanya sa pangungulit sa kagustuhan niya? Hindi malabo iyon dahil sa trato pa lamang na mag-asawa sa kanya at kay Audrey. Baka kapag nangyari iyon ay ibalik na nga siya sa Pilipinas. Ayaw rin naman niya.
Napakaliit kasi ng tsansa na magkaroon siya ng ganitong karangyang buhay kung ibabalik siya sa childcare. Mas maayos na rin ang ganito. Kahit paano ay ipinagpapasalamat na rin niya na hindi man legal na ampunin, hindi rin siya gustong ibalik na mag-asawa sa Pilipinas. Ramdam ni Nimbus na kayang gumawa ng paraan ni na Demeter Talia para maayos ang legal na mga papel niya. Napakamakapangyarihan ng mga ito. Pero sa kung ganoong kadahilanan ay hindi na lang ginawa ang legal na pag-aampon sa kanya. Inisip niya na maaring si Audrey rin ang dahilan. Ang gusto ng mga ito ay isa lamang ang maging legal talaga na anak, si Audrey. Sinisisi ni Nimbus si Audrey. Hindi sana ganito kakomplikadong buhay niya kung hindi ito dumating. Masasabi ng mga magulang talaga niya ang mag-asawang Demeter at Talia Galanes. Galanes pa rin siguro ang apelyido niya. Siguro siya ang spoiled at nasa kanya palaging atensyon na mag-asawa. Hindi siguro niya mararamdaman na sabit siya sa pamilya. I hate you! Sigaw na ni Audrey nang sa pangatlong pagkakataon ay hindi niya ito pinansin. Nagsimula na rin itong umiyak. Doon lang itinigil ni Nimbus ang paglalaro at pinagtuunan si Audrey ng pansin. Ano bang problema mo? Alam mo namang busy ako sa paglalaro ng mga toys ko. Sigaw na rin niya. Hilig nitong guluhin siya kapag naglalaro at hindi niya gusto iyon. Pero gusto ko makipaglaro sa'yo. Itinaas pa nito ang mga dalang bagong Barbie. Alam mo naman kasing lalaki ako. Hindi bagay sa akin ang ganyang laro. Alis na ikaw at maglaro ka na lang mag-isa. Pero gusto ko na makipaglaro sa'yo. Pinilit na ibinibigay nito ang panlalaking Barbie. Sa asar ni Nimbus, dahil hindi makaintindi si Audrey, ay ibinato niya ang panlalaking Barbie sa sahig. Sa lakas ng pagbato, ay natanggal ang kamay niyon. Lalong lumakas ang iyak ni Audrey. Dahil sa lakas ng iyak nito, ay narinig iyon sa ilang parte ng bahay, dahilan kung bakit nagpunta ang mga magulang nila sa kwarto. Nanlaki ang mga mata ng mga ito sa nasaksihan. Sus Mariosep, Nimbus, anong ginawa mo? Galit na galit si Demeter. Pinulot nito ang nasirang Barbie at dinaluhan naman si Audrey ang umiiyak na anak. Hindi nagsalita si Nimbus. Alam niyang kasalanan niya. Nagawa lang naman niya iyon dahil naiinis na siya kay Audrey. Gusto nitong palagi lumapit sa kanya at ang makalaro siya. Pero maraming ipinapaalala sa kanya ang batang babae. Kaya kahit na pinipilit nitong ilapit ang loob sa kanya ay hindi niya ito magawang tanggapin. Papa! Naglakad si Audrey papunta sa ama na para ba nagsusumbong. It's broken! Humahagulhol na ito habang tinitingnan ang nasirang bagong laruan. Matalim ang tingin na ibinibigay sa kanya ni Demeter Galanes. Lumapit ito sa robot na nilalaro niya at kinuha iyon. Hindi mo ito pwedeng laruin ngayong buong linggo. Nanlaki ang mga mata ni Nimbus. Pero, walang pero. Masama ang pinakikita mo kay Audrey, kaya dapat kang bigyan ng punishment. Wika nito, saka inakay ang mag-ina sa kwarto. Iniwan siya mag-isa, lalo nagnitnit sa galit si Nimbus. Dapat ay alam na niya palabas na mangyayari iyon. Ilang beses na ba siyang pinarusahan ni Demeter kapag pinapaiyak niya ang unika iha nito? Hindi na niya mabilang. Iyon din ang ikinaasar niya kapag lumalapit sa kanya si Audrey. Nagdadala lang kasi ito ng gulo. Hindi naman kasi niya magawang ilapit ang sarili sa batang babae. He hated her. Kung hindi ito dumating, malamang inasa kanya lang atensyon na mag-asawa at siya ang itinuturi na anak. Audrey was a bad luck to his life. Kailanman ay hindi niya yata ito magagawang mahalin. Nasa ganoong katayuan si Nimbus nang bumukas ang pinto ng kwarto. Iniluwa niyon si Jinky. Nang makita nitong malungkot siya, ay niyakap siya ng babae. Sa bahay na iyon, tanging sa tagapangalaga lang siya nakaramdam ng pagpapahalaga mula nang dumating si Audrey. 20 years later, and sir, gusto ko lang pong inform sa inyo na si Mr. Adolf Andreas ay pumanaw na, pero may iniwan po siyang letter para sa inyo. Ipinato ng sekretaryang si Evelyn ang white envelope sa desk ni Nimbus. Habang tinitingnan iyon, ay pinalabas na niya ang sekretarya sa loob ng opisina. Pero sa halip na buksan ang letter, ay iniwan lang niya iyon basta sa mesa at tumayo sa swivel chair. Naglakad si Nimbus papunta sa glass wall ng opisina at pinagmasdan ang New York skyline.
Sa ngayon ay nasa main office siya ng Child Care Group of Companies o CCG, ang kumpanya na pagmamay-ari niya at ng 5 pang kaibigan mula bata pa. Nakakatuwa na ang kagaya nila mga ulila noon ay hindi na mga simpleng bata kagaya noon. Ngayon ay pagmamay-ari na nila ang pinakamalaking kumpanya na nangunguna sa halos lahat ng industry sector, hindi lang sa buong New York o buong Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Kagaya ng hiling ni Alaric noon ay hindi sila nawala ng koneksyon na 6 na magkakaibigan. At dahil pare-parehong galing sa mayayamang pamilya ang nag-ampon, naging madali lang para sa kanila ang gumawa ng risk para bumuo ng kumpanya. Sa ngayon, ay isa si Nimbus ang hands-on sa mga major stockholder ng CCG. Hands-on din siya bilang presidente ng Overview, ang umbrella company ng CCG. Ang Overview ay ang real estate business ng CCG at ang pinakamalaking kumpanya noon. Dahil si Nimbus ang pinakamataas ang pinag-aralan sa kanilang 6, ay sa kanya ipinagkatiwala iyon. Siya ang tumatayong president ng Overview, pero ganoon pa man, hands-on din siya sa iba't ibang business ng CCG bilang major stockholder. Sa New York ang main office ng CCG, dahil doon sila may pinakamaraming business. Doon din siya madalas na mamalagi dahil ang pumapangalawang may pinakamalaking sakop ng CCG ay ang mga investment sa Pilipinas. Pero hindi ganoong na-inlove si Nimbus sa home country niya, kaya mas pinipiling mamalagi sa New York. Isama pa na mas malapit ang New York sa Greece, kung saan pinamamahalaan din niya ang shipping company na iniwan ng mga magulang nang mamatay ang mga ito ilang taon na ang nakakaraan. Pero hindi kagaya ng Overview ay hindi siya ganoong ka-hands-on sa shipping company. Habang nasa Greece, madaming masasamang alaala ang ayaw na niyang balikan. Naging dual citizen si Nimbus. May citizenship siya bilang Filipino at bilang Greek. Hindi man legal na inampon ng mag-asawang Galanes, ay nagawa pa rin niya na magkaroon ng citizenship sa Greece. Nakakuha siya dahil nagawa niya makapag-aral doon ng ilang taon. Kailangan din niya iyong business ni na Demeter Talia. Dahil para mapamahalaan, ang naturally born Filipino naman siya at nakuha lamang ang pagiging Greek citizen sa prosesong naturalization. Hindi pa rin niya naiwala ang pagiging Filipino citizen niya. Ganoon din ang nangyari sa mga kaibigan niya, kaya nagawa rin nila na makapagtayo ng mga business at makabili ng property sa Pilipinas. Nag-TM ang mga bagang ni Nimbus nang maalala ang Greece. Kailan pa ba muli na huli siyang bumisita sa lugar? Hindi na niya maalala. Pero sa pagkakatanda niya, ay noon pang huling nagkaproblema sa shipping company na kailangan ng presensya niya. Pero oras lang ang itinagal niya roon dahil sadyang inasikaso lang niya ang problema at bumalik na ulit sa New York. Hindi na niya nagawa pang bisitahin ang bahay na kinalakhan. Ang puntod ng mga nag-ampon kahit ang iniwang tao ng mga ito sa kanya. Hindi na niya kailanman kinumusta si Audrey. Ang mapaghanggang ngayon ay tinuturing pa rin na malas sa buhay niya. Isa lang ibig sabihin sa buhay ni Nimbus ng pagkawala ni Adolf Andreas. Iyon ay ang pagkawala rin ng koneksyon niya kay Audrey. Si Adolf Andreas ay ang asawa ng dating tagapangalagang si Jinky na inatasan niya para magsabi ng kalagayan ni Audrey. Ang lalaki ang nagbibigay alam kung ano ang kalagayan ng natatanging tao na responsibilidad niya. Ang natatanging tao na pinilit akong gawin ko siyang responsibilidad, pagtatama ng isang bahagi ng isip ni Nimbus. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo siyang pakasalan, Nimbus. Galit na galit ang boses ni Demeter habang nasa hospital lounge sila. Nag-TM ang mga bagang ni Nimbus. Alam naman ninyo na kasalanan niya. Inakit niya ako. At bumigay ka naman. Hindi ako naniniwala na dahil lasing ka lamang at hindi alam ang iyong ginagawa. Por Diyos, por Santo, kapatid mo siya. Dapat ay nirespeto mo si Audrey, not treat her. Parang aatakihin si Demeter sa puso habang ipinapaliwanag iyon. At kahit na lumaking nawala ng amor sa mga magulang, hindi pa rin niya maatim na saktan ang mga ito at biguin.
Nang pumasok sa isip niya iyon, ay nangangalit na naman ang kanyang mga ngipin. Kapag naaalala niya si Audrey at ang mga ginawa nito sa buhay niya, lalo na ang ginawa nito, may 8 taon na ang nakakalipas na nagpakawala sa halimaw sa kanyang pagkatao. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakaka-move on sa mga nangyari. Ganoon pa man, alam ni Nimbus na hindi pa rin niya maaring basta pabayaan na lang ang babae. Kailangan niyang malaman ang lagay nito. Pero dahil matindi ang galit, si Adolf ang inatasan niya magbigay alam sa kanya ang lagay nito from time to time. Hindi niya nagawang bisitahin si Audrey o personal na kumustahin dahil sa kanyang galit. Ngayon ay wala na ang taong nagbibigay alam sa kanya tungkol sa babae, pero hindi ibig sabihin niyon ay mawawala na rin siya ng impormasyon kay Audrey. Kailangan niyang humanap ng bago. Gaano man kalaki ang galit niya, ay may isang bahagi pa rin ang nagsasabi sa kanya na hindi niya ito pwedeng pabayaan. Kinuha ni Nimbus ang cellphone sa bulsa at tinawagan ng isang investigative service agency. Hindi na niya pinansin ang sulat na ibinigay ni Adolf. For all he know, sulat iyon para sa pamilya ng matandang lalaki. Alam niya ang pinagdadaanan ni Adolf at ang pamilya nito noong nakaraang mga taon. Nagkasakit sa Jinky at namatay 1 taon na ang nakakaraan. Ibig sabihin lang niyon ay walang matitira para mag-alaga sa mga anak nito. Malamang ay ibibilin iyon sa kanya ni Adolf. Sa pagkakatanda niya ay nasa high school pa lang ang mga anak nito. Kailangan ng mga ito ng financial support. After all he had gone through, hindi pa naman ganoon katigas ang puso niya. Hindi man nakaramdam ng matinding pagmamahal sa buhay, hindi ibig sabihin niyon ay hindi na siya open para tumulong sa iba. After all, ang pagtulong ng iba ang nagdala sa kanya sa estado niya ngayon. Malamang ay hindi niya makakamit ang tagumpay kung hindi siya inampon ng mag-asawang Galanes. Hindi man siya ginawang legal na anak ng mga ito at iyon din ang dahilan kung bakit hindi niya magawang pabayaan si Audrey. Napangiwi si Audrey nang mapatingin sa kanyang relo. Pasado 2:00 at nasa alabang pa rin siya. May kliyente siya, nakakatagpuin pa niya sa Marikina ng 3:00 at kakatapos lang niya sa kanyang appointment sa teacher ni Nimrod, ang 7 taong gulang na anak. Ngayon kasi ang bigaya ng first monthly grading grade card nito at required ang mga magulang na pumunta para kunin ang card. Maayos naman ang grades ng anak niya, inaasahan na niya iyon. Kahit working mom ay hindi pa rin niya pinababayaan si Nimrod. Hindi maaring sa isang araw ay hindi niya tuturuan ng anak. Hindi pwede hindi niya ito bibigyan ng oras. Pero mukhang paboritong oras na anak niya ang pag-aaral. Napakasipag at inquisitive na nito sa murang edad. No wonder na ito ang nangunguna sa klase. Napatagal tuloy ang pag-uusap nila ng teacher ni Nimrod dahil napakwento ito ng husto tungkol sa magandang performance ng anak niya. Dahil naaaliw sa kwento ay hindi na niya napansin pa ang oras. Anak, may pupuntahan pang appointment si mommy. Iiwan na lang kita sa yaya mo, sabi niya at hinalika ng anak sa noo. What? Mom, hindi po ba tayo magsa-celebrate? Malungkot ang mukha ni Nimrod. I'm not sure kung makakauwi ako na maaga today, anak. Pero kung makakauwi ako ay... Sumimangot si Nimrod. Pero gusto kitang makasama, mommy. Hindi mo po ba ako pwedeng isama sa work mo? Wala naman po akong assignments at exam bukas. Ginulo niya ang buhok ng anak. Baka hindi makapag-concentrate si mommy habang nagwo-work kasi madidistract siya kapag nasa paligid ang pinaka-cute na bata sa buong mundo. Kinurot niya pa ang pisngi nito, lalo ito napasimangot. Si mommy talaga, isama mo na po ako, please. I promise I'll behave. Good boy naman po ako, 'di ba? Ngumiti si Audrey. Bukod sa matalino ang anak, ay mabait na bata rin ito. Ilang beses na niyang naisama si Nimrod sa kanyang trabaho at tahimik lang ito. Isama pa na madalas na natutuwa rito ang mga kliyente niya. Ang gusto lang naman kasi ni Nimrod ay ang makasama at makita siya. Itinuturi niyang isang rainbow ang anak pagkatapos ng bagyong dumating sa buhay niya. Si Nimrod ang natatanging pinakamahalaga sa buhay niya ngayon. Ito na rin ang taong itinuturi niyang pamilya. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. Hindi ko pa gaanong kilala ang kliyente ko ngayon, anak. Paano kung ayaw pala niya na may kasakasamang bata habang nag-work ako? Isang interior designer si Audrey.
Sa ilang taon na pagtatrabaho ay marami na siya naging kliyente. Karamihan sa mga ito ay nagugustuhan ang gawa niya. Kaya naman madalas ay nire-refer siya sa mga kakilala. Dahil doon ay marami siyang kliyente na naging dahilan kung bakit maalwan ang buhay nila mag-ina. Kahit naman kasi may dumarating na monthly allowance na mas malaki pa nga sa buwan-buwan na kinikita, hindi niya ninais na galawin iyon. Ang tanging gusto lang ay nasa tabi niya ito. Pero pinutol ni Audrey ang iniisip at nag-focus na lang sa kanyang anak. Mananatili lang po ako sa car mo if ever na ayaw ng client mo na makasama ko. I just want to be with you today, Mommy. Please, please. Ipinagsaliko pa nito ang kamay sa harap niya. Napangiti siya. Paano siya makakatanggi sa ganitong kagwapo, ka-cute at ka-adorable na bata? Kahit halos walang namana sa kanya si Nimbus, ay pinaalala nito ang isang malaking pagkakamali na gawa noon ay mahal na mahal niya ang anak. Ito ang buhay niya. Okay, pero you should keep your promise, okay? Tumango ang anak at humawak sa kamay niya. Kinausap naman niya ang yaya ni Nimrod na kasakasama rin nila sa bahay. Pinauwi na niya ito at sinabihang baka gabihin sila. Gusto niyang ilabas ang anak kung maaga matatapos sa trabaho, pero hindi niya matansya ang oras dahil bago ang kliyente. Hindi niya alam kung maarte ba ito o mabusisi. Ang tanging alam lang niya ay lalaki ang kausap at nais nito ng hybrid farmhouse coastal interior design style na bahay. Dati raw kasing ganoon ang tinitirhan ng kliyente at gustong dalhin ang nakalakihang environment sa bahay nito sa syudad. Dahil medyo traffic ay na-late si Audrey na kaunti sa pupuntahan. Ganoon pa man ay mukhang hindi naman iyong problema sa kliyente. Nakangiti pa nga ito na makita siya. Pero nang makita ang anak niya ay mukhang nagulat. Nakakunot noo pa ito. Mr. Mello, I hope you don't mind na kasama ko ang aking anak dito. Ayaw kasing papigil pero nangako naman siya na mag-behave siya. Kaya kampante ako na magiging professional pa rin tayo on doing business. Umiling si Mr. Mello. I don't mind. Nagulat lang ako. May anak ka na pala? Are you married? Single mother ako. Simpleng sagot lang niya. Komplikado ang relationship status niya. Kaya kapag tinatanong tungkol doon, ay ganoon palagi ang kanyang sagot. Tumango-tango ito. But you have a cute little boy here. Parang ang laking kawalan sa ama niya kung hindi man lang siya makita. Komento pa nito at ginulo ang buhok ng anak niya. Malaki nga. Pero ginusto niya iyon. Anong magagawa ko? Sa isip-isip ni Audrey. Ganoon pa man, ay hindi na lang niya pinansin ang sinabi ng kliyente. Hanggat maaari, ay ayaw niyang ino-open up ang tungkol doon. Dahil tanging sakit lang ang idinudulot ng ama ni Nimrod sa kanya. Nakaraan na iyon at naniniwala po ako na hindi naman po kasama ang personal kong buhay sa ating pag-uusapan, tama? Let's go down to business. Tumango si Mr. Mello. Pero bago iyon, ay kinunan muna nito ng litrato ang anak. Ang sabi ng lalaki, ay gusto lang nito na i-share sa misis ang cute niyang anak. Ganoon daw kasi maglambingan ng mga ito. Lahat na nakikita mga interesting ay pinipicturan at ipinapakita sa isa't isa. Dahil may kakilalang ganoong klase na mag-asawa, ay pumayag si Audrey. Hindi rin kasi minsan na may kumuha ng litrato ng anak dahil nakyutan lang ang mga ito. Hindi mahirap kausap si Mr. Mello nang sabihin niya ang mga nais na gawin matapos sa libutin ng bahay nito ay nagkasundo sila agad. Hindi ito kagaya ng iba niyang kliyente na maraming reklamo at hiling sa kanya. Madalas ay palagi ring pinangungunahan ang ideyas niya. Pero siguro'y maganda lang talaga ang naisip niya sa nais na bahay ni Mr. Mello. Nagpapaalala kasi ang gusto nitong ipagawa ng isang hitsura ng bahay na paborito niya. Ganoon kasi ang hitsura ng mga bahay bakasyonan nila sa Greece. Isang oras lang ang itinagal ang appointment ni Audrey kay Mr. Mello. Ikinatuwa niya iyon dahil ibig sabihin ay magkakaroon pa siya ng oras para ipasya lang anak na sinunod nga ang pinangako nito. Nanatili lang itong tahimik sa isang tabi habang kausap niya ang kliyente. Nang nanaisin na sana niya magpaalam kay Mr. Mello ay pinigilan siya nito. Mamaya na, nag-order ako ng pizza at paparating na iyon. Nakakahiya naman sa inyo dahil wala man lang ako na ipakain. Bago pa lang kasi itong bahay at it's okay Mr. Mello. Besides,
Ipapasyal ko rin ang anak ko. Sa mall na lang kami kakain. Are you sure? Paniniguro pa nito. Tumango si Audrey. Pumayag naman si Mr. Melo. Maya-maya pa ay nasa mall na sila ni Nimrod at doon ay kumain. Nang magyaya si Nimrod sa bilihan ng mga laruan, ay hinayaan niya ang anak. Pumili ito doon ng isang robot at nagpabili sa kanya. Lumalaki siya na kagaya ng kanyang ama. Hindi maiwasang maisip ni Audrey. Naalala niya ang mga panahon noong bata pa sila ng lalaki. Mahilig din si Nimbus sa ganoon. Kahit teenager na, mas gugustuhin pa nito maglaro ng robot kaysa ang harapin siya. Pagkatapos bumili ng laruan, ay bumili na lang siya ng lutong ulam para sa hapunan nila. Kaunti lang kasi ang kinain nila sa mall. Malakas din ang appetite ni Nimrod, kaya alam niya magugutom din ang anak pag uwi. Sa pag-uwi nila, ay napakunot noo si Audrey nang makita may sasakyan na nakaparada na hindi niya kilala sa tapat ng apartment. Dahil walang gate ang apartment, ay wala siyang lugar para paradahan ang kotse roon. Sa daan lang niya pinark ang kotse na inagaw naman ng magarang sasakyan na iyon. Napilitan tuloy siya magpark sa may kalayuan ng bahay nila. Pati si Nimrod ay napakunot noo rin habang magkasabay nilang inoobserbahan ang nakaparadang sasakyan. Mommy, may inasahan po ba kayong bisita? Curious sa tanong ni Nimrod. Umiling si Audrey. Nakakunot pa rin ang noo. Wala siyang inaasahang bisita. Lalo na ang isang bisita nagmamay-ari pa ng isang limousine. Marami na siya naging customer na mayayaman pero walang may nagmamay-ari ng ganoong sasakyan. Isa lang ang naiisip niyang tao na maari magmay-ari niyon at pupuntahan siya. Isang lalaking matagal na niyang gustong makita pero hindi siya kayang tanggapin sa nakalipas na mga taon. Maya-maya pa, mula sa tinitingnang limousine ay lumabas ang isang lalaki. Tinanggal pa nito ang suot na shades para pakititigan ang batang nasa tabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Audrey at lumabas bigla ang kabog ng dibdib nang mapatingin sa mukha nito. Kailangan pa niyang hawakan ng anak para umamot ng lakas para harapin ang lalaki. Nimbus, kumunot ang noo ni Nimrod. Kilala niyo po siya, Mommy? Sa madilim na anyo ni Nimbus ay tumingin ito sa bata. Bakit naman hindi? Hindi ba naikwento sa'yo ng mommy mo na ako ang daddy mo? The moment of truth. Iyon ang nasa isip ni Audrey nang maramdamang pantay na ang hininga ng anak. Matapos silang patulugin si Nimrod sa kwarto nito sa maliit na apartment niya. Alam niya na dapat imatakot siya dahil oras na para mag-usap sila ni Nimbus. Pero hindi nakasintindi ng kabang nararamdaman ni Audrey ang nararamdaman ngayon. Nagkaroon na kasi siya ng oras para makapag-isip. Hindi niya lubos akalain na ang simpleng araw ay hahantong sa isang araw na maaaring makapagbago ng buhay niya, nilang mag-ina. Pero alam niya na darating din ang araw na iyon. Ang ipinagtataka nga lang niya ay kung bakit ganoon ang reaksyon ni Nimbus ngayon. Hindi ba't hindi nito gusto ang anak nila? Hindi sinagot ni Nimbus ang natatanging sulat na ibinigay sa taong nagbibigay alam dito tungkol sa anak nila. Ang mga tawag niya ay hindi rin nito tinanggap. Sapat ng dahilan ang mga iyon para isipin na hindi gusto ni Nimbus si Nimrod at hindi nito gusto maging ama sa anak nila. Pero na makita ni Nimbus si Nimrod kanina ay parang hindi na nito gustong lumayo sa anak. Care to explain now, Audrey? Tama ngang hinala niya. Nakokomprontahin siya ni Nimbus na makatulog ang anak. Nang tumayo at lumabas ng kwarto ni Nimrod ay sumunod ito sa kanya. Matapang na hinarap niya ang lalaki. Bakit siya matatakot? Wala siyang pagkakamali. Ipinaalam niya kay Nimbus ang tungkol sa anak pero hindi ito nakialam. Ni hindi siya nito binigyan ng pagkakataon na magsabi. Naguguluhan si Audrey sa pangyayari ngayon. Bakit tila nagpupuyo sa galit si Nimbus? Bakit mukhang tanggap naman nito ang anak nila, gayong akala niya ay hindi nito gusto iyon? Iniwan siya ni Nimbus. Saka paano nito nalaman ang bahay nila? Ang dami niyang tanong, pero sa sitwasyon ngayon ay tila sa kanya pang mali. Ganoon pa man, alam niyang wala talaga siyang dapat na ikatakot. Siya ang tama sa sitwasyon nila ngayon. Si Nimbus ang may pagkakamali. Bakit kailangan ko magpaliwanag, Nimbus? Ikaw ang dapat magpaliwanag. Ikaw ang hindi nagbigay ng pagkakataon para iparating sa iyo ang tungkol sa existence niya.
Umiling si Nimbus, tila naguguluhan. Ganoon pa man, madilim ang mukha ng lalaki. Ibang-iba sa itsura nito kanina habang inuubos ang oras na makasamang anak. Dahil halos tumira sa iisang bahay, kabisado na ni Audrey si Nimbus. Bihira itong umiti at bihira magpakita ng emosyon. Madalas ay tahimik lamang. Kung magbibigay ang lalaki ng emosyon, ay palagi nakasimangot o galit, lalo na sa kanya. Pero kanina ay walang ipinakita si Nimbus sa anak, kung hindi kalambutan at kabaitan. Para bang nakatanggap ang lalaki ng isang napakagandang regalo. Parang wala itong gustong gawin sa anak nila kung hindi ang ingat at mahalin. Isang bagay na kahit kailan ay hindi niya natanggap mula rito. Pero kahit na, dapat sinubukan mo. Hindi ko sinasagot ang mga tawag mo sa dahilang alam mo na. Nagalit ako sa'yo, pero hindi ibig sabihin niyon ay pinabayaan na lang kita. Paano mo ako hindi pinabayaan? Kapag nagbibigay ka ng sustento mo buwan-buwan, kung isusumbat mo sa akin ang mga iyon, kayang-kaya ko ibalik sa'yo mula sa 5 ibinigay mo ang pera mo. Kailanman ay hindi ko ginalaw iyon, kahit noong nanganak ako. Noong nanganak ka na, hindi mo sinabi sa akin. Nagtangis ang mga bagang ni Nimbus. Hinawakan nito ang palapulsuhan niya. Tila ba doon ibinubuhos lahat ng galit na kanina pa pinipigilan. Anong gusto mo, Audrey? Itinago mong tungkol sa anak ko? Dahil gusto mong gumanti sa akin? Bakit wala ka pa rin pagbabago? Spoiled brat again? Hindi pa ba sapat sa'yo ang naging consequences na ugali mong iyon, ha? Bakit gusto mo akong palagi nagalitin? You are really acting as the bad luck of my life. Nanlaki ang mga mata ni Audrey. How dare you? Sa aking kapagalit? Samantalang ikaw ang hindi nakikipag-ugnayan sa akin? Minsan na kitang sinulatan, pero ni tuldok, wala akong natanggap na sagot. At hindi ko kailanman itinago ang tungkol sa anak ko. Ipinaalam ko iyon sa'yo. Kaya kailanman wala akong dapat ika-guilty. At kailanman ay hindi mo rin ako pwedeng sisihin. Nagpumiglas siya sa hawak ni Nimbus. Medyo matagal bago tinanggal ng lalaki ang pagkakahawak, pero sa huli ay bumigay rin ito. Pakiramdam ni Audrey ay nag-init ang kamay dahil sa friction sa pag-aaway nilang dalawa. Umiling ito. Hindi ko alam kung paano nangyaring lahat ng ito. Kung paano hindi ko nalaman sa loob ng 7 taon. Pero kung ano man ang naging dahilan, hindi ako papayag na mangyari ulit iyon. Hindi ako papayag na malayo uli sa anak ko. Tama ng 7 taon. I will claim what is rightfully mine. Wika nito. Saka walang pasabing lumabas na ng apartment. Naiwang tulala si Audrey sa nangyari. Hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng takot sa binitawang salita ni Nimbus. Nalilito rin siya. Hindi niya alam kung bakit hindi nito natanggap ang sulat niya. Samantalang ipinaabot pa niya iyon mismo sa taong nag-alaga rito. Bata pa lamang ito, kay Jinky at sa asawa nitong si Adolf. Bakit hindi natanggap ni Nimbus ang sulat niya? Bakit hindi nito nalaman ang kalagayan niya? Samantalang alam iyon ng 2 tao na alam niyang mayroong kontak pa rin sa lalaki. Habang nag-iisip, ay napatingin si Audrey sa palapulsuhan na mahigpit na hinawakan ni Nimbus kanina. Namumula iyon at nakaramdam din siya ng sakit. Pero alam niyang wala pa iyon sa 1/4 ng sakit na nararamdaman niya noon, pati na rin ni Nimbus. Napabuga ng hangin si Audrey nang maalala ang mga inaning galit sa lalaki noon. Tama lang naman na magdusa siya dahil kasalanan naman niya ang lahat. Kung hindi lang niya pinairal ang puso at kung hindi lang niya minahal ang taong bata pa lang siya, ay iniidolo at minamahal na. 7 years ago, Athens, Greece. Nagniningning na naman ang mga matumubro, komento kay Audrey ng kaibigang si Alex o Alexandra para sa mga may alam sa totoong sexual preference nito. Kaklase niya ito noong high school at itinuturing na best friend. Dahil halos 1 taon din na hindi nagkita, ay niyaya siya nitong lumabas nang makabalik siya sa Greece. Nag-aaral si Audrey ng interior design sa isa sa mga Ivy School sa Paris, France. Samantalang si Alexandra ay nanatili sa Greece para mag-aral dahilan upang matagal silang hindi nagkita. Bakasyon niya ngayon sa college kaya umuwi siya. Isama pa na ilang araw mula ngayon ay gaganapin ang 18th birthday party niya. Days from now, she would be called a lady. Excited na siya.
Alam mo kung bakit? Nakangisi sagot niya sa kaibigan sa wikang Filipino. Dahil best friend niya si Alexandra ay natuto siya ng lengguwahe ito. Isang exchange student kasi si Alexandra galing sa Pilipinas. Isama pang matagal na siya nag-aaral ng wikang Filipino. Iyon kasi ang pangunahing lengguwahe ni Nimbus dahil gusto niyang mapalapit sa itinuturi na kapatid ay pinag-aaralan niya lahat ng mga bagay na may kinalaman dito. Ngayon ay masasabing bihasa na siya sa lengguwaheng iyon. Maagang pumasok si Audrey sa paaralan kaya naman mas bata siya maituturing sa mga kaklase. Masyado kasi excited ang mga magulang niya noon, lalo na at mahal siya kaya pati ang pagpasok sa eskwelahan ay nagpa-excited sa mga magulang. Dahil matalino, nagawa niya makisabay sa mga kaklase at payagan ng paaralan na pumasok na mas maaga. Wala rin naman magagawa ang mga taga-school dahil ginusto rin iyon ng mga magulang ni Audrey. Isa kasi ang mama niya sa board of directors ng paaralan. 18 years old ang kadalasang edad ng mga kaklase niya kapag nakatapos na sa high school o general lyceum kung tawagin sa kanila. Magsa 17 years old naman siya na mangyari iyon. Dahil sa kuya Nimbus mo, grabe ka talaga. Ang lakas ng tama mo dyan sa kapatid mo. Komento nito. Pinaikot ni Audrey ang mga mata. Hindi ko siya kapatid, okay? Pagtatama niya. Almost. Hindi lang siya inampon na magulang mo legally. Hindi na ayos. Ang incest ng puso mo. Kakaloka ka, Audrey. Hinawakan niya ang puso. Alexandra, di ba palagi mong sinasabi sa akin na kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kung hindi sundin ito? Hey, that applies to my papas. Malanding wika nito. Kasi naman, Audrey, sa lahat ng iibigin mo, bakit sinimbus pa? Alam mo naman na para na kayong magkapatid. Yun nga lang, ayaw niya sa'yo. Galit siya sa'yo. Napasimangot si Audrey sa narinig. Tama si Alexandra. Hindi siya gusto ng ampon ng mga magulang niya. Hindi man aminin ni Nimbus kung bakit. Pero may hula siya na dahil iyon sa pagdating niya sa buhay na mag-asawang Galanis. Siguro ay pakiramdam ng binata, inagaw niyang atensyon na dapat ay solo nito. Kahit ano ang gawing pakikipaglapit ay hindi nito magawang pansinin siya. Halos lahat na nga ay ginawa niya para sa binata. Pero hindi dahilan ang pagsusuplado nito para tuluyan niya itong layuan. Parang nakita niya kasing isang challenge ang pakikipag-ayos kay Nimbus hanggang sa naramdaman niya na ang challenge na iyon ay hindi lang challenge para sa relasyon nila. Iyon ay ang naging challenge din sa puso niya. Eventually, ay naramdaman ni Audrey na kaya hindi niya magawang sumuko sa pakikipaglapit kay Nimbus ay dahil hindi naman talaga niya ito gusto maging kapatid. It had something to do with her heart. She fell in love with his almost brother. Kung hindi matutuwa si Nimbus na hindi ito inampon ng magulang niya legally, kabaliktaran iyon na nararamdaman ni Audrey. Para sa kanya ay ayos iyon. Ibig sabihin lang kasi ay may pag-asa siya sa binata. I don't care. Basta gusto ko si Kuya Nimbus. I love him. I adore him. Kahit nakikita niya lang ako bilang kapatid o kaaway man, it doesn't matter. Giit niya sa kaibigan. Mahal niya si Nimbus at kahit tutulan man iyon ng mga kaibigan, mga magulang o kahit ni Nimbus mismo ay ipaglalaban niya iyon. Gusto niya ang pakiramdam kapag nasa tabi niya, kapag nasa malapit ang lalaki. Iba iyon sa pakiramdam niya kapag nasa tabi siya ng mga kaklase o kaya kapag may isang lalaki nagtatangkang manligaw sa kanya. Pwede naman niyang huwag bigyan ng effort ang pakikipaglapit kay Nimbus dahil hindi iyon kailangan. Kahit ang mga magulang niya ay hindi pinipilit iyon. Palaging sinasabi ng mga ito na ganoon talaga ang ugali ng binata, na sadyang masungit ito at suplado at hinahayaan na lang si Nimbus ng mga magulang niya. Alam din niya na hindi paghingi ng tawad ang dahilan kung bakit siya lumalapit. Iyon ay dahil gusto lang niya. At ngayon ay masaya siya dahil makikita na silang muli. Mahigit 1 taon din silang hindi nagkita. Nagmamasteral kasi si Nimbus sa Harvard at minsan lang umuwi. Pero ngayon ay uuwi ito dahil sa kaarawan niya. Nag-confirm si Nimbus kahapon nang tawagan ito ng mga magulang niya. Iyon ang dahilan kung bakit masayang masaya siya. Bahala ka nga, basta pinagsabihan na kita ha.
Wala na akong pagkukulang sa'yo, paalala ni Alexandra. Matapos nilang kumain at manood ng sine sa mall, nagaya na siyang umuwi. Nagniningning pa rin ang mga mata ni Audrey nang makauwi sa bahay nila. Sabik na sabik siya sa pagdating ni Nimbus. Alam din niya na ngayong araw ding ito darating pero mamaya pang gabi. Kaya nagulat siya na ang binata ang sumalubong sa kanya pagpasok niya ng bahay nila. Naging abnormal ang tibok ng puso niya nang matitigan ang napakagwapong mukha ni Nimbus. Ano naman kung marami ang nagsasabi na mali na mahalin niya ang ampon ng mga magulang. Hindi niya ito tunay na kapatid, hindi incest na mahalin ang lalaki. Saka mapipigilan ba niya ang puso? Tuwing nakikita ni Audrey ang matiim na mga mata ni Nimbus ay para siyang hinihigop. Gusto rin niya ang pagkahudad niyon. Kaiba sa mga Filipino na nakilala niya, ay matangos ang ilong ng binata. Maganda rin ang pagkakayumanggi ng balat. Ibang-ibang hitsura nito sa mga Greek na lalaking kilala niya. Marami ang nagsasabi na maganda raw ang lahi nila, lalo na ang mga lalaki. Greek gods kung ituring, pero para kay Audrey ay walang panama ang mga iyon kay Nimbus. Si Nimbus ang Diyos ng puso niya. Dito lang siya nakaramdam ng ganoong atraksyon. Tuwing nakikita ito, lumalakas ang tibok ng kanyang puso at tila nangangatog ang tuhod niya. Nimbus, naglambitin pa si Audrey sa leeg nito na para bang close sila. Hindi niya mapigilan. Gusto niyang gumawa ng paraan para makalapit dito. Dahil tuloy sa ginawa ay naamoy niya ang mabangong amoy ng katawan ni Nimbus. Lalong lumakas ang pintig ng puso niya. Nang tumingala ay napatitig pa siya lalo sa mukha ni Nimbus. Nagkaroon ito ng mumunting stubbles sa paligid ng panga pero gwapo pa rin. Mas gumwapo pa nga. Bagay kay Nimbus ang stubbles, pero ang pinakanapansin ni Audrey ay ang sexy na mga labi nito. Sa pagkatingin niya roon ay ang daming bagay na gumulo sa isip niya. Kailangan niya mahahalikan ng mga iyon. Kailan ba siya makikita ni Nimbus bilang isang babae? Kailan kaya siya nito mamahalin? Audrey, stop! Pagpapatigas sa kanya ni Nimbus, saka inalis ang kamay niya at inalis mula sa pagkakalambitin sa leeg nito. May kasama ako, napakunot noo si Audrey. Tumingin siya sa paligid at noon lang niya nakita na may nakaupong babae sa malaking sofa set ng bahay nila. Nang mapatingin sa babae, ay binigyan siya nito ng isang napakatamis na ngiti. Base rin sa itsura, ay mukha itong mabait at malambing. Ganoon pa man, ay walang pakialam doon si Audrey. Kahit na bamukhang anghel ang babae, ay may masama siyang kutob dito. Hindi niya ito gusto at lalong hindi nagustuhan na magsalita si Nimbus. Audrey, I would like you to meet Kra. Nagkakilala kami sa Harvard, pero pareho kaming Filipino, kaya nagkasundo kami. And by the way, she is my girlfriend. Sino nagsabi sa'yo na pwede ka magsama ng bisita sa birthday ko? May pagka-brat na kumpronta ni Audrey kay Nimbus nang sa wakas ay makorner niya ito at masolo. Wala siyang pakialam kung ano man ang isipin ng binata sa pag-iinarte niya ngayon. Galit siya. Hindi siya makakapayag na magdala ng ibang babae si Nimbus sa pamamahay nila. Worse, isinama pa nito iyon para sa birthday niya. Kumunot ang noo ni Nimbus. Anong problema, Audrey? Wala ka namang sinabi sa akin noon na bawal ako magdala ng kahit sino para sa birthday mo. Hindi ba noon kapag nagdadala ako ng kaibigan kapag may okasyon sa bahay ay hindi ka nagagalit? Bakit ngayon ay pinapakita mo na naman sa akin yung pagiging brat mo? Humalokip-kip siya. I don't like her. Pauwiin mo siya pabalik sa Harvard o sa Pilipinas. I don't care. Nag-TM ang mga bagang nito. You are acting like a brat again. Hindi pinansin ni Audrey ang sinabi ni Nimbus. Wala rin siyang pakialam kung akusahan siya nito ng ganoon. Sanay naman na siya. Isama pa na gusto niya talagang ipakita na ayaw niya sa girlfriend nito. Kailanman ay hindi nagdala si Nimbus ng girlfriend sa pamamahay nila. Wala rin siyang alam na naging girlfriend ito. Ngayon lang ito nagpakilala ng isa sa pamilya at hindi niya iyong gusto dahil ibig sabihin lang niyon ay mawawalan siya ng pag-asa rito. Nasasaktan din siya. Nang oras na ipinakilala nito ang babae ay tila gumuho ang mundo niya. Nagkapira-piraso ang puso niya. Gusto niyang umiyak. Ganoon pa man, alam niyang walang magagawa ang pag-iyak. Ang kailangan ay gumawa siya ng paraan. Hiwalayin mo siya, Nimbus. Ayaw ko sa kanya.
at ako na ang mamahalin mo. Gusto pa sanang idagdag ni Audrey, pero alam niya na hindi pa iyon ang tamang pagkakataon. Magagalit ang mga magulang niya kapag nagkanobyo siya sa edad na iyon. Isama pa na ipinangako niya sa sarili na hindi muna magnonobyo habang hindi pa siya nakakatapos ng pag-aaral. May ilang taon pa siyang gugugulin bago makagraduate. Hindi pa rin siya handa, lalo na at kahit ang loob ni Nimbus ay hindi pa rin niya nakukuha ngayon. Paano siya nito mamahalin kung galit ito sa kanya? Hindi naman kasi niya magawa mag-sorry dahil hindi niya kasalanan na dumating siya sa mundo at sa mga magulang niya. Ayaw rin niyang imungkahe sa mga magulang ang nararamdaman niyang gustong mangyari ni Nimbus. Ayaw niyang legal na maging kapatid ito dahil lalo na siyang nawala ng pag-asa. Naiinis na tinignan siya ni Nimbus. Ano ba nangyayari sa iyo, Audrey? Mahal ko si Kra. Walang makakapagbago niyon. Utos mo man o utos na magulang natin. Tanging ako o siya lang ang magdidesisyon para sa relasyon namin. Saad nito, saka siya iniwan. Nagpupuyos ang loob ni Audrey. Hindi siya papayag na may makaagaw sa kanya kay Nimbus. Sa kanya lang ito, kahit hindi pa man ito alam ang tunay niyang damdamin. Kailangan niyang gumawa na ng paraan para mapasa kanya ang lalaki. Kailangan na niyang gumawa ng paraan para mapalapit talaga rito. By hook or by crook. Napapansin ko na parang malungkot ka. May problema ba, anak? Hindi mo ba nagustuhan ang inihanda namin sa iyong party? Nag-aalala ang tono ng ama ni Audrey nang lapitan siya. Malapit nang matapos ang kanyang 18th birthday party. Isang success ang okasyon at isa iyon sa pinakamagandang party na nakita ni Audrey. Kahit ang mga kaibigang inimbita ay ganoon din ang sinabi. Hindi na naman iyong katakataka. She knew she deserved it. Siya lang naman ang nag-iisang anak ng isa sa pinakamagaling na shipping magnate sa buong Greece at mahal na mahal siya ng mga magulang. Madalas ipinapabora ng mga lalaking Greek ang anak na lalaki, pero iba ang ama ni Audrey. Sa halip na paboran palagi ang kanyang ama si Nimbus, ay siya ang mas minahal nito. Kahit na hindi siya kumuha ng kurso na makakatulong sa business nila, ay tinanggap iyon ng papa niya. Mas mahalaga pa dito ang kasiyahan niya. Mahal na mahal siya ng mga magulang dahil siya ang nag-iisang anak. Ang anak na akalang hindi nabibiyayaan ang mga ito. Hindi, Papa, I'm happy. Pero hindi ka man lang tumatawa. Parang inis na inis ka. May problema ba? Umiling si Audrey. Pinilit na ngumiti. Pagod lang po ako. Siguro magpapahinga muna ako sa room ko. Sagot na lang niya. Are you sure? Paninigurado pa nito. Tumango siya. Ayaw niyang pag-alalahanin pa ang ama. Mabuti pa nga ay pumasok ka muna sa room mo at nang makapagpahinga ka saglit, huwag mo nang isipin ang mga bisita mo. Kami na ang magpapaliwanag sa kanila. Ang gusto ko lang naman ay maging masaya ka, anak. Hinalikan pa siya nito sa noo. Pagkatapos niyon ay iniwan na siya ng ama. Sa kabila ng paggalambing ng ama ay hindi pa rin gumaan ang loob ni Audrey. Ito na siguro ang pinakamagarbong party sa buong Athens, pero hindi naman siya masaya. At dahil iyon kay Nimbus, kahit na binilhan siya nito ng mamahaling kwintas na suot-suot ngayon at ito pa ang naging last dance sa 18 dances, hindi pa rin iyon sapat. Hindi iyon mananatiling sapat hanggang nakikita niya itong masaya sa party kasama si Kra. Dapat siya ang nasa pwesto ni Kra. Dapat siya ang sinasamahan ni Nimbus. Hinawakan niya ang diamond cut necklace na regalo ni Nimbus. Bihira siyang regaluhin ng binata, kaya malaking bagay para sa kanya ang ibinigay nito. Kaya sa halip na isuot ang mamahaling ruby necklace ng kanyang mama, ay mas ginusto niyang isuot ang bigay ni Nimbus para na rin ipakita na pinapahalagahan niya ito. Pero si Nimbus naman ay hindi siya pinapahalagahan. Sa isang babae lang nito itinuo ng pansin. Kay Kra lang, sinusulyapan siya ni Nimbus, pero hindi ganoon kadalas kagaya ng pagsulyap nito sa babae at sa iniinom. Sinabihan siya ng binata kanina na napakaganda niya ngayon, pero tila baliwala lang iyon dahil may kasama itong iba. Ines na ines si Audrey kay Kra. Ang babae ang nakapagpasira ng dapat sana ay isa sa pinakamagandang okasyon sa buhay niya. Wala na ang magnobyo sa hall pero nararamdaman pa rin niya ang inis. Naiisip kasi niya ang maaring ginagawa ng mga ito ngayon. Napapatiimbagang siya kapag may sumasagi sa isip. Nang hindi na iyo matiis ay umalis na siya sa sariling party.
Pupunta na sana si Audrey sa kwarto niya nang makita sina Kra at Nimbus papunta sa kwartong huli. Lalo siya naggitngit sa galit. Lasing na si Nimbus dahil marami itong nainom sa alcohol drinks na sineserve sa party. Inaalalayan ito ni Kra papunta sa kwarto. Mukhang hirap na hirap pa ang dalaga. Napagdesisyonan niyang lapitan ang mga ito. Oh God, thank you dumating ka, Audrey. Pwede mo bang tulungan ako na dalhin sa kwarto si Nimbus? Lasing na siya. Hindi na niya magawa makapaglakad. Tumango siya. Inalalayan nila si Nimbus para makapasok sa kwarto nito. Inihiga nila ang lalaki sa kama. Pagkatapos niyon ay pumasok si Kra papunta sa loob ng banyo ng kwarto. Pagkalabas ay may dala itong palanggana na may tubig at bimpo. Akmang pupunasan nito ang nobyo ng punahin niya. Pwede ka nang umalis. Ako nang gagawa niyan. Ha? Naku, ako na. Kaya ko na ito. Hindi pa tapos ang party, kaya mas mabuting iyon muna ang asikasuhin mo. Ako nang bahala kay Nimbus. Mariing umiling si Audrey. Pwede kong iwanan ang party ko kahit na anumang oras. Pero sabi ko, pwede ka nang umalis. Ako nang bahala sa kapatid ko. Galit na sabi niya kay Kra. Walang ginagawang masama si Kra sa kanya. Pero dahil mahal ito ni Nimbus, ay naiinis siya sa babae. Naiinis din siya dahil tila kay bait-bait nito at wala siyang makitang masama at pwedeng dahilan para hiwalayan ito ni Nimbus. Dahil yata sa takot sa kanya ay lumabas nga si Kra ng kwarto. Siya ang gumawa ng dapat ay gagawin ni Kra. Pinunasan niya si Nimbus. Habang pinupunasan si Nimbus ay hindi maiwasang makaramdam ni Audrey ng kakaibang kiliti sa puso. Lalo na at sa magagandang bahagi ng katawan ni Nimbus niya, pinaglalandas ang bimpo. Aircon naman ang kwarto, pero tila naiinitan siya. Napapalunok din siya kapag naririnig na umuungol ito sa ginagawa niya. Hindi pa ito ganoon unconscious, nanlalabo lang siguro ang senses nito dahil sa kalasingan. Kra, narinig pa niyang wika ni Nimbus at sa gulat ay hinawakan nito ang leeg niya. Hinila nito ang kanyang ulo palapit sa mukha nito at mariin siyang hinalikan. Lalong lumakas ang pintig ng puso ni Audrey. Isama pa na nakakapangilabot ang sensasyong nararamdaman niya sa ginagawa ni Nimbus. Mapusok at mabagsik ang halik. Hindi pa siya kailanman nakahalikan sa mga labi kaya nagulat siya ng husto sa ginawa nito. Pero mas nagulat pa siya sa naramdaman na gumapang ang halik ni Nimbus sa kanyang leeg. Naging mapaghanap ang lalaki. Siya naman ay tila naging alipin nito dahil sa sensasyong pumapasok sa kanyang loob sa bawat hawak at halik nito. Sa mga ginagawa ni Nimbus ngayon, lalo lang nagkakaroon ng dahilan si Audrey para hindi ito pakawalan at para hindi hayaang mapunta sa iba. Sa pagitan ng paghawak ng binata ay nakaisip siya ng isang paraan na alam na kahit pwedeng ikabagsak ay gusto niyang gawin. All for her love for Nimbus. Hindi man siya ang tinawag ng binata ay hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga sa ngayon ay ang maaari niyang mabago kapag ginawa ang nasa isip. Ano nga ang isa sa mga sikat na kasabihan sa Filipino na madalas sa binabanggit sa kanya ni Alexandra kapag gusto nito maging mapangahas? Naalala na niya, kung hindi madadaan sa santong dasalan, daanin sa santong paspasan. Present. Bukod sa saya ay hindi rin magawang itago ni Nimbus ang pait at galit habang nagkukwento sa mga kaibigan sa bagong natuklasan. Ngayon lamang niya nalaman na may anak pala siyang lalaki. Kung hindi pa namatay si Adolf at hindi pa nagpalit ng tagapagbigay alam sa kanya sa lagay ni Audrey ay hindi pa niya malalaman. At kahit hindi man tuwirang sabihin ni Audrey ay alam na agad niya na anak niya si Nimrod. Walang duda roon. Mula sa mga mata ay kamukhang-kamukha niya ang bata. He was his younger version. Kamukhang-kamukha niya ito noong una siyang inampon ng mag-asawang Galanis. Iyan ang nagagawa ng Pride sa atin, pangaral ni Riker. Kasalukuyan itong nasa Pilipinas dahil inaasikaso ang ipinatatayo ng Childcare Group of Companies na pinakamalaking hotel and casino sa Pilipinas. Ang lalaki ang in charge sa entertainment business ng CCG. Ganoon din si Ryder dahil binibisita naman ito ang best friend na si Felicity na isang Filipina.
Kasabay rin niyon ang pamamahala sa distillery nila sa bansa na ito naman ang in charge. Kasalukuyan silang nasa Casablanca Clubhouse Resort, ang pinakamalapit na clubhouse na pare-pareho silang member. Nagkita-kita sila dahil na rin sa hiling niya. Dahil sa pasabog ni Audrey ay kailangan niya na mapagsasabihan ng nararamdaman. Nang ipadala sa kanya ng inupahang bagong private investigator ang picture ni Nimrod ay laking gulat niya. Ang tanging alam lang kasi niya ay nasa Pilipinas si Audrey. Dahil ayon kay Adolf ay doon daw ito nanatili sa nakalipas na mga taon. Sumama raw ang babae sa baklang kaibigan na pauwi sa Pilipinas. Naging hiyang si Audrey sa bansa at nang nagtagal ay inayos din ito ang mga mahalagang papeles para maayos na manatiling naroon na hindi humihingi ng tulong sa kanya. Eksaktong nasa Pilipinas si Nimbus dahil sa ilang business matters kaya mabilis lang na napuntahan ang kanya mag-ina. Sa bahay na nga lang niya napuntahan ang mga ito. Mabuti na lang at may report din ang inupahang private investigator sa kinaroroonan ng bahay ni Audrey kaya nagawang mapuntahan iyon sa mabilis na panahon. At ngayon, mabuti na lang at kahit paano ay may ilan siyang kaibigan na nasa bansa rin at sila ang naging outlet niya sa balitang nalaman. Kakaunti lang ang itinuturing na kaibigan ni Nimbus. Marami siyang kakilala. Oo, bilang big time businessman ay marami na siya nakatagpong tao. Big time din o hindi, pero kakaunti lang ang itinuturing ng mga kaibigan. Kapag nasa mundo ka ng business ay maiintindihin mo iyon. Madami ka makikilalang tao pero mahirap ka makakita ng pagkakatiwalaan. Kailangan pa niyang pag-aralan ang background ng isang tao bago siya makipaglapit dahil maaari sa isang galaw lang ay matumba siya. Kalimitan sa mga tao sa paligid nila ay puro competitors, hindi kaibigan. Sa mundo ng business ay ang 5 lang niyang partner sa CCG ang itinuturing na kaibigan. Sila lang ang mga pinagkakatiwalaan niya. Isama pa na wala siyang oras para humanap pa ng kaibigan dahil na rin sa pagkakaabala sa CCG. Masaya siya sa barkadahan nilang 6. Iba't iba man ang ugali ay nakakasundo sila. Siguro ay dahil sabay-sabay silang lumaki sa bahay ampunan. From time to time lang talaga sila nakikita dahil madalas na abala. Siya, si Alaric at si Riker ang madalas na nakikita-kita. Pare-pareho kasi silang hands-on sa CCG. Si Isto naman at si Jonas ay nakikialam din sa business pero mas nakatuon ang pansin ng mga ito sa ibang bagay. Si Easton ay sa katungkulan nito bilang celebrity prince at si Jonas sa pagiging doktor. Samantalang si Blake ay halos walang pakialam sa business. Nagbibigay ito ng puhunan pero hanggang doon na lang iyon. He was just a capitalist and a silent partner. Madalas kasi ay walang pakialam si Blake. Artist kasi, kaya may pagka-weird at gusto sa isang bagay lang nakatuon ng pansin. Dahil kapag nawala ang concentration, ay tila nababaliw. In short, lumalabas lang si Blake kapag natatapos na sa ginagawa. Hindi ito nagpapaabala kanino man kapag may ginagawa na painting, na hindi naman maiiwasan kapag isa kang businessman kagaya nila. Ano nang gagawin mo ngayon? Kukunin mo ba kay Audrey ang bata? Tanong ni Alaric. Nagngalit ang ngipin ni Nimbus. Gusto niyang gawin iyon pero alam na magiging isang malaking gulo ang mangyayari. At nabasa niya minsan na malaki ang epekto ng relasyon ng mga magulang sa emosyonal na bahagi ng isang bata. Ayaw niyang gumawa ng gulo, lalo na at napakabata pa ni Nimrod. Siguradong iyon kasi ang kahihinatnan kung sakaling pursahang kunin niya ang bata kay Audrey. Ramdam niyang mahal ng babae si Nimrod. At hindi ito papayag na basta na lang niyang kunin ang bata, kahit alam niyang napakadali lang para sa kanya na gawin iyon. Pwede naman siguro na hindi kami makarating sa ganoon, sagot na lang niya. Ganun? So, ang ibig mo bang sabihin ay aayusin mo na lang ang pagsasama ninyo ng asawa mo? Matalim na tinitigan ni Nimbus si Riker. Hanggang maaari ay ayaw niyang tawagin si Audrey sa estadong iyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya magawang tawagin ang babae na asawa. Hindi pa rin niya tanggap. At kahit kailan yata ay hindi niya magagawa. Napilitan lamang siyang pakasalan ang babae. Itinaas ni Riker ang kamay. Hey, nagsasabi lamang ako ng tunay.
Asawa mo naman talaga si Audrey. Bakit hindi nyo na lang totohanin? Hindi yan kasali sa pagpipilian, Riker. Alam mo na ipinilit lang iyon. Dahil kaibigan niya ang mga ito, ay naikwento na rin niya ang ilang personal na bagay tungkol sa kanya. Kaya hindi siya nagningimi na ikwento ang natuklasan ngayon. Kumunot ang noo ni Riker. Hindi ko maintindihan ang pagkaayaw mo kay Audrey. Maganda naman siya at wala ka namang girlfriend, kaya he set me up, Riker. Hanggang ngayon ay hindi ko siya mapapatawa dahil doon. Putol niya. Ever heard of the word move on, pare? Untag naman ni Alaric. Mukhang pati ito ay gusto ang mungkahi ni Riker. Kailangan mo nun. Ilang taon na ba nakalilipas? 7 taon? Isa pa, may asawa na rin si Kra at may anak na. Sa inyong dalawa, ikaw na lang ang hindi nakaka-move on. Kumunot ang noo ni Nimbus. Hindi niyo ko naiintindihan. Alam ninyong bukod sa pagkasira ng relasyon namin ni Kra, ay marami rin naidulot na masama ang ginawa ni Audrey noon. Oh yes, maybe, pero bata pa si Audrey noon. Hindi pa niya gaanong alam ang ginagawa niya. Being young is not an excuse to be stupid. 18 na siya noon, may isip na siya. Dapat ay inisip muna niya ang consequences ng maaring mangyari sa kanya bago niya ako. Hindi na niya maituloy pa ang sasabihin dahil kapag naaalala iyon ay bumabalik lang ang masasamang alaala sa isip. Inamin ni Audrey ang dahilan kung bakit nito nagawa sa kanya ang bagay na iyon. Mahal daw siya nito sa kabila na naging pagtrato niya rito. Ha? Kung ang pagmamahal nga sa isang kapatid ay hirap siyang ibigay sa babae, paano pa kaya ang isa pagmamahal ng isang asawa? Isama pa na dahil kay Audrey ay nawala sa kanya si Kra. Si Kra na kanyang unang pag-ibig. Hindi niya malimutan ang nakitang sakit sa mukha ng nobya nang malaman ang nangyari sa kanila ng itinuturing na kapatid. Nang dahil doon ay nakipaghiwalay ito sa kanya. Naging napakasakit niyon para sa kanya. Kaya hindi niya mapatawad si Audrey sa ginawa nito. How I wish hindi kayo ang kasama ko ngayon. Mababait kasi kayo. Ito ay yung mga oras na nahihiling ko na nandito si Blake. Malamang maiintindihan niya ako. Matigas kasi ang puso ng kaibigan. Naiintindihan naman namin ang galit mo kay Audrey. Naiintindihan din namin na mahirap magpatawad. Pero ilang taon na kasi pare, pwede mo naman nabuksan ang puso mo. Walang mawawala sa'yo kasi wala ka namang commitment sa kahit kaninong babae. Saka may anak kayo. Mas makakabuti sa anak nyo kung magkakaayos kayong dalawa. Sana ay pag-isipan mo rin itong sinasabi ko, paliwanag ni Alaric. Tumangutango naman si Riker, tila sumasang-ayon sa payo ni Alaric. Naiwan nag-iisip si Nimbus. May punto si Alaric. Tumangutango naman si Riker, tila sumasang-ayon sa payo ni Alaric. Naiwan nag-iisip si Nimbus. May punto si Alaric, pero kaya ba niyang sundin ang mga payo ng dalawa kung hindi lang ang paghihiwalay nila ni Kra ang dahilan kung bakit nagalit siya ng husto kay Audrey? Kung bakit sa halip na i-workout ang relationship nila ay hindi niya iyon pinansin? Maraming dahilan kung bakit galit siya kay Audrey. Mahihirapan siya na makisama sa babae. At sa totoo lang, ay namumuhi siya rito. Maganda si Audrey. Habang lumalaki ito, ay napapansin niya iyon. Gusto niya ang brunette at wavy na buhok ng babae. Napakaganda rin ang berdeng mga mata. Pinaghalo ang features ni Audrey ng mag-asawang Demeter at Talia Galanes. Ang balat ay kasing balat ni Demeter. Namana rin nito ang tangkad ng ama. Ang kurbada at magandang mukha naman ay namana kay Talia. Kung pisikal na atraksyon ang pagbabasehan, matindi ang atraksyon na nararamdaman niya kay Audrey. Pero hindi niya gusto ang nakaraan at ugali nito. Sapat ba ang pisikal na atraksyon na nararamdaman niya para i-workout ang relasyon nila? Handa ba siya na patawarin si Audrey alang-alang sa anak nila? Sa kabila ng galit, napag-isip ni Nimbus na marahil ay kailangan nga niyang pakisamahan ng asawa, hindi para buuin ang relasyon nilang dalawa kung hindi para sa anak nila. Iyan lamang ang kaisa-isang dahilan para pumasok ulit ito sa buhay niya. Hinihingal-hingal pa si Audrey na makarating sa school ni Nimrod. Off ngayon ang yaya ng anak niya kaya siya ang kailangang sumundo rito. Dahil napatagal ang appointment niya sa isa sa mga kliyente ay nalate siya ng sundo. Isama pa
na wala rin siyang dalang kotse dahil coding iyon. Mag-aalas 3 na makarating siya sa eskwelahan. Siguradong naiinip na ang anak sa paghihintay sa kanya. Agad na nilapitan niya ang guard para itanong si Nimrod. Kilala na siya nito at ng kanyang anak. Naku ma'am, may sumundo pong lalaki kay Nimrod kanina. Sumama naman po siya. Ang sabi po niya ay daddy niya ang lalaki kaya hinayaan ko na po. Nanlaki ang mga mata ni Audrey. Hindi nagpaalam sa kanya si Nimbus na susunduin nito ang anak nila. Paano niya malalaman ngayon ang lagay ni Nimrod? May balak pa bang ibalik ng lalaki ang anak niya ngayon? Sa isiping iyon ay nakaramdam na matinding kaba si Audrey. Naalala niya ang mga sinabi ni Nimbus kagabi. I will claim what is rightfully mine. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Nimbus ang eskwelahan ng anak pero hindi na siya magdududa. Madali lang sa asawa ang pag-alam sa mga bagay-bagay dahil mayaman ito. Kahit kasi hindi sila nagkikita, ay nasusubaybayan niya ang buhay ni Nimbus. Bukod kasi sa madali lang malaman iyon dahil sikat ang personalidad nito na linggo-linggo yata nakikita sa business pages ng mga dyaryo, gusto rin niyang malaman ang lagay nito para sa anak nila. Para kapag nagsimula magtanong si Nimrod tungkol kay Nimbus ay may maisasagot siya. Pero hindi pa naman ginagawa iyon ni Nimrod sa mga panahong iyon dahil napupunan niya ang lahat ng pagmamahal na kinakailangan nito. Mahal na mahal niya ang anak kaya hindi niya makakaya kung ilalayo ito sa kanya ni Nimbus. Sukdulang makipagpatayan siya para mabawi ang anak. Kahit na alam na makapangyarihan ng asawa ay lalabanan niya ito. Ang tanging hindi lang yata naging madali kay Nimbus ay ang malaman agad ang naging existence ng anak. Pero kung ano man ang dahilan kung bakit hindi nito iyon nagawa ay hindi na importante kay Audrey. Ang kailangan niya ay mahanap at mabawi ang anak. Magsasalita sana siya upang pagsabihan ang guard nang tumunog ang cellphone niya. Unregistered ang number. Sinagot niya muna iyon. Kanina ka pa namin hinihintay. Nanlamig siya na makilala ang boses ni Nimbus. Nilingalinga niya ang tingin na makakita ng itim na limousine sa hindi kalayuan. Isang exclusive school ang pinapasukan ni Nimrod. Pero kailanman ay hindi pa siya nakakita ng ganoong sasakyan ng mga magulang ng kaklase nito. Then it hit her. Naalala niya ang tungkol sa limousine na gamit din ito kahapon. It was Nimbus. Nakumpirma niya iyon nang bumukas ang bintana at inilabas ni Nimrod ang ulo. Mommy, over here! Nakahinga ng maluwag si Audrey nang makita ang anak. Pero hindi iyon naging cue para putulin niya ang tawag. Ibaba mong anak ko, Nimbus. This is kidnapping. Sinadya niyang sabihin iyon sa cellphone dahil ayaw niya makita ng anak na nag-aaway sila ni Nimbus. Kung kidnapping ang ginawa ko, sana ay kanina ko pa siya inilayo. Sana hindi namin hinintay ang mommy niya na hahayaang pabayaan ng anak niya maghintay ng mahigit sa 1 oras. Matigas pero mahina ang boses ni Nimbus. Binaliwala niya ang sinabi ng asawa at pinatay ang cellphone. She suddenly felt guilty though. Bakit nga ba siya nag-iisip ng masama kay Nimbus samantalang siya nga ang may pagkakamali sa kanila? Masyado na yata siya napaparanoid na makalapit sa limousine ay lumapit si Nimbus at ipinagbukas siya ng pinto. Ganoon pa man ay hindi niya ito pinapansin. Tinawag niya ang anak. Nimrod, bumaba ka dyan. I'm taking you home. What? Mommy, Daddy promised me to take me to Enchanted Kingdom today. Mamamasyal po kami. Ano? Pinamaywa nga ni Audrey ang anak. Bakit? Wala ka bang assignment? Mommy, Friday po ngayon. May assignment po ako pero pwede ko naman po iyon gawin sa weekends. Paliwanag ni Nimrod. Basta mommy, I'll come with daddy. I want to be with him. Nanlaki ang mga mata ni Audrey. Isang araw pa lang na nakakasama ni Nimrod ang ama pero mukhang nakuha na agad ni Nimbus ang kalooban nito. Nang tumingin siya kay Nimbus ay nakangisi ito. Gusto niya matulala dahil gumwapo ang asawa sa paningin niya nang dahil doon. Bihira lang kasi ito magpakita ng kahit anong emosyon o ekspresyon. Kung mayroon man, ay galit iyon. Kaya pakiramdam niya ngayon ay na-mesmerize siya. Pakiramdam din niya ay tumibok na malakas ang taksil niyang puso. Gosh! It has been 7 years but... Binura ni Audrey ang nasa isip.
Hindi importante ang nararamdaman niya kay Nimbus sa ngayon. Alam niyang tapos na sila. Natanggap na niya na kailanman ay hindi siya mamahalin nito. Ang mahalaga ngayon ay ang anak niya, ang anak nila. Nimrod, pwede ka namang sumama kung gusto mo. I don't mind. Si Nimbus na ang sumagot. Nang tumingin siya kay Nimrod, ay mukhang tuwang-tuwa naman ito sa sinabi ng ama. Yehey! Sasama si Mommy! Para tayong happy family! Gustong mapangiwi ni Audrey sa binitawan ng anak. Happy family? Mukhang malabo. Pero dahil ayaw niyang malungkot ang anak, ay hinayaan na lang ito sa sinabi. Mukhang ganoon din ang pakiramdam ni Nimbus dahil hindi ito nagkomento. Isang dahilan iyon kung bakit hindi na siya talaga dapat na umasa ng happy family kasama ang asawa. Gusto kitang makausap. Nagulat si Audrey nang marinig na magsalita si Nimbus. Sa pangalawang pagkakataon, ay sabay nilang pinatulog si Nimrod. Masyado nakakapagod ang araw na iyon. Pero aaminin ni Audrey na nag-enjoy siya. Nakikita niya kasi na masaya ang anak. At kapag nakikita niya itong masaya, ay masaya na rin siya. Mukhang enjoy na enjoy ito sa company nila ni Nimbus. Napatingin si Audrey kay Nimbus. Mukhang seryoso ang asawa. Dahil gusto rin nakausapin ito, ay pumayag siya sa gusto nito. Niyaya niya si Nimbus na nasa sala ng bahay para mag-usap. Pumayag ito. Nang makaupo ay inunahan na siya ng asawa sa pagsasalita. Kung ang gusto mong pag-usapan ay tungkol kay Nimrod, uunahan na kita. Hindi mo kailanman makukuha ang anak ko sa akin. Sa gulat niya ay tumawa lang si Nimbus. Masyado ka naman nagiging paranoid, Audrey. Relax, hindi ko kukunin sa'yo si Nimrod. Hindi ko kayang i-expose ang anak ko sa gulo. Tumaas ang isang kilay niya. Kung ganoon, anong gusto mo? Gusto kong lumipat kayo sa bahay ko dito sa Manila. Diretso at seryosong sabi nito. Kumunot ang noo niya. Bakit? Wala ako nakikitang mali dito sa bahay na tinitirhan namin. Napakaliit nito. Lalo siyang nagtaka. Ano, sa isang tao na lumaki na may gintong kutsara sa bibig, alam ko, pero masaya ako dito. Masaya ang anak ko dito. Hindi namin kailangan ng panibagong bahay. Nainsulto si Audrey sa sinabi ni Nimbus. Ano kung maliit ang bahay na tinitirhan nila ng anak? Safe naman iyon. Isama pa na kahit hindi iyon ganoon kaganda at kalaki ay hindi ibig sabihin na nagkukulang na siya sa kanyang anak. Lahat ng gusto ni Nimrod ay pinipilit niyang ibigay. Lahat ng alam niya makakabuti ay pinaghihirapan niya para makuha at maibigay sa anak. Maganda man ang career ngayon ni Audrey pero hindi ibig sabihin niyon na madali lang niya narating ang kinaroroonan. Ang daang papuntang tagumpay sa buhay ni Audrey ay hindi ganoon kadali. Meron ding tuwid, minsan ay liko-liko, minsan din ay may lubak. Naging ganoon iyon sa nakalipas na 7 taon mula nang mamatay ang kanilang mga magulang at kinailangan niyang sumama kay Alexandra nang bumalik ito sa Pilipinas. Pakiramdam kasi niya noon ay wala nang sino man na nasa Greece ang maaring tumulong at dumamay sa lungkot na nararamdaman niya. Dahil sa tingin niya, siya ang sinisisi ng lahat sa pagkamatay ng mga magulang. Ganoon din naman siya sa sarili, kaya kailangan talaga niya ng karamay para maibsan ang kalungkutan. Kailangang umuwi ni Alexandra sa Pilipinas dahil natanggal ang kaibigan sa scholarship na dahilan kung bakit ito naging exchange student sa Greece. Sumama siya rito. Dahil ito lang ang masasabing pinakamalapit niyang kaibigan. Si Alexandra lang din ang handang dumamay sa kanya. Hindi naman talaga sana niya balak na magtagal sa Pilipinas dahil kahit patay na ang mga magulang niya ay siniguro ni Nimbus na halos pinamanahan ng mga magulang ng business nila na makakapag-aral pa rin siya. Pero dahil nalaman ni Audrey na buntis siya ay hindi na niya na ipagpatuloy ang pagbalik uli sa France at mag-aral. Nanatili siya sa Pilipinas hanggang sa makapanganak. May sarili siyang savings at dahil malaki iyon, hindi siya nahirapan financially. Kahit hindi niya gastusin ang mga sustento ni Nimbus buwan-buwan ay kaya niyang mabuhay.
Na makapanganak ay sa Pilipinas na niya itinuloy ang pag-aaral dahil nagustuhan na ang kultura ng bansa at na-adapt ang ilang kaugalian ng mga Filipino. Pakiramdam niya ay nahinayang siya at nang nagtagal sa tulong na rin ni Alexandra ay inayos niya ang mga mahalagang papeles para maging maayos ang pananatili sa bansa. At hindi man ganoon karangya ang kanyang buhay sa Pilipinas, kagaya noong buhay pa ang mga magulang at nasa Greece pa ay naging masaya siya. She lived simply. Samantala, hindi man legal na inampon ay kay Nimbus nga ipinagkatiwala ng mga magulang niya ang business. Matagal na ring alam ni Audrey na iyon ang balak ng kanyang mga magulang. Naniniwala ang mga ito kay Nimbus kasama na ng paniniwalang lalaki ang dapat na mas mamuno sa kumpanya at nakita rin kasi nila na malayo interes niya sa business. Kaya mas nararapat na kay Nimbus iyon ipagkatiwala. Isa pa, iyon ang nakasaad sa last will and testament ng mga magulang. May mga properties na iniwan sa kanya pero mas malaki ang napunta kay Nimbus. Marami ang nagsasabi na pwede niyang kastiguhin ang tungkol sa mana, pero hinayaan na lamang niya. Wala naman kasing kaso kay Audrey ang pera. Hindi rin siya galit na marami sa mga ari-arian nila ay ipinamana ng mga magulang kay Nimbus. Ang asawa kasi ang magaling sa business, kaya inaasahan na niya na ito ang magpapatuloy sa negosyo ng mga magulang. Nang malaki-laki na si Nimrod, nag-abroad naman si Alexandra para doon magtrabaho. Dahil maayos na ang buhay ay naging maayos na rin si Audrey na wala ang kaibigan. Paminsan-minsan ay nagkakausap pa rin naman sila pero hindi na madalas. Pero thankful siya kay Alexandra. Kung wala ito ay hindi niya alam kung paano makakasurvive noon. Ito lang ang natatanging sumuporta sa kanya. Pero ayaw ko, Audrey, sa ayot sa gusto mo, sa bahay ko dito sa Maynila kayo mananatili. Matigas na sabi ni Nimbus. Gusto ko magsama-sama tayo sa iisang bahay, maging isang pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Audrey, kasabay din niyon ay ang paglakas ng tibok ng puso niya. Totoo ba ito naririnig niya kay Nimbus? Gusto nito na maging isang pamilya sila? Hindi ko maintindihan, Nimbus. Bakit? Iyon ba ay dahil sa gusto ni Nimrod na maging ganoon tayo? Tumango ito. Nakita mo kung gaano siya kasaya kanina. Gusto mo ba na alisin ang saya sa mukha niyang iyon kapag nalaman niyang hindi naman talaga tayo nagsasama? Umiling siya. Pwede nating ayusin ang lahat. Hindi ganito. Hindi tayo pwede magsama. Si Nimbus naman ang napakunot noo. At bakit? Hindi mo ba nakikita, Audrey? Kailangan ng anak natin ng isang buong pamilya. Isipin mong anak natin, kapag nagsama tayo, magkakaroon siya ng ina at ama at hindi na niya kailangan magaya pa sa isang bata na magkahiwalay ang mga magulang na pinagpapasapasahan. Maging normal ang pamilyang kalalakihan niya. Kung todo iling pa rin si Audrey, hindi, kalokohan ang lahat ng ito. Hindi kita maintindihan, Audrey. Hindi ba? At gustong-gusto mo na matali sa akin noon, na mapalapit sa akin? Bakit ngayon binibigyan na kita ng pagkakataon ay inaayawan mo? And please, wag na wag mong sisirain ang mga sinasabi ko para sa ikabubuti ito ni Nimrod. Wala ako nakikitang mali dahil bukod sa kanya ay may isa pang dahilan kung bakit dapat tayo magsama. Hindi ka naman siguro nagka-amnesia na malimutan mo na hanggang ngayon ay kasal pa rin tayo. Bahagyang napanganga si Audrey. Of course, hindi pa rin niya nalilimutan iyon. Ang kasal na wala naman talaga sa plano niya. Ang kasal na nagpabago sa buhay niya. Nang makabawi ay huminga siya ng malalim at sinagot ang asawa. Well, yes. Ang kasal na hanggang ngayon ay ipinagtataka ko kung bakit hinayaan mo sa nakalipas na mga taon. Alam mo kung bakit? Simpleng tanong lang ni Nimbus. Umiling si Audrey. Dahil sa Galanes Shipping, saad niya. Alam niya na isa sa mga provision para makuha ng asawa ang business na iyon ng kanilang pamilya ay ang manatiling kasal sa kanya. Sa yaman mo na ngayon, nakakapagtaka na gugustuhin mo pa rin ang business ni na Papa. Yeah, pero iyon ang naging stepping stone ko para umangat sa mundong ito kaya mahalaga iyon para sa akin. Paliwanag naman ito. Bahagyang nanlumo si Audrey. Gusto niya makarinig na iba pang dahilan mula kay Nimbus. Pero tama bang umasa kung alam niyang sa simula pa lang ay talo na siya? Siguro masyadong masentimental na tao si Nimbus. Kagaya na lang na pag-hold nito sa mga naging unang kaibigan. Hindi na dapat siya umasa
na may iba pang dahilan. Pero hindi natin mahal ang isa't isa. We can't be together. Nakita niya kumibot-kibot ang sulok ng mga labi ni Nimbus. Talaga? Not even from you? Kung hindi lang alam ni Audrey ang totoong nararamdaman ni Nimbus sa kanya, malamang ay kikiligin siya. But come to think of it, bakit nga ba siya kikiligin doon? Siya na ang nagsabi na common na iyon. Kahit siguro ang katulong na nilalandi lang ni Nimbus ay maaaring sinasabihan din ito ng ganoon. Bakit ba siya maapektuhan? Dahil may nararamdaman ka pa rin sa kanya. Nag-init ang pisngi ni Audrey sa naisip. She felt bad. Bakit niya nararamdaman iyon? Naka-move on na siya sa asawa, 'di ba? Tanong niya sa sarili, pero wala man siyang nakuhang sagot. 7 taon na nakakalipas, Nimbus. Nagbabago ang tao. Itinaas ni Nimbus ang isang kilay. Tila hindi pa rin naniniwala. Naramdaman ni Audrey na unti-unting gumapang ang kamay ng asawa sa armrest na kinauupuan niya at kinuha ang kamay niya. Kasabay ng pagbayo ng dibdib ay ang paglalamig din ng buong katawan niya. Pero sandali lang iyon. Nang masanay siya sa hawak nito, ay init naman ang nararamdaman niya. Gusto niyang pigilan ang nararamdaman. Gusto niyang sampalin ang sarili dahil pakiramdam niya ay nahihibang na naman siya. Pero gusto niya ang pakiramdam ng hawak ni Nimbus. Napapikit pa siya sa naramdamang mainit na sensasyon. Hindi pa rin siya immune sa asawa. Lumapit pa si Nimbus sa kanya. Mas humigpit ang mga hawak nito. Mula sa kamay niya ay napunta iyon sa kung saang-saang parte ng katawan niya. Maya-maya pa ay naramdaman na rin ang mga labi nito na dumadaus-os sa mga kamay nito. Hanggang sa nawala na ang mga kamay nito at tanging mga labi na lang ang gumagawa ng galaw. Ilang sandali pa ay tumigil sa leeg ni Audrey ang mga labi ni Nimbus. She felt burned. Tumataas ang temperatura niya dahil sa init ay pinadarama nito sa kanya. Feel that? Hindi pa rin ba yan sapat na dahilan para sumama ka sa bahay ko? Na magsama tayo? Bahagya pang tumawa si Nimbus. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Audrey. Yun na nga bang sinasabi niya? Tinutokso lang siya ng asawa. Tumayo na si Nimbus mula sa kinauupuan na tila baliwala lang ang lahat na nangyari. Sana ay maintindihan mo ang ibig kong sabihin. Aasahan ko bukas na nakaayos na ang mga gamit niyo pagdating ko rito. Kilala mo ko, Audrey. I won't take no for an answer. Saad nito bago tuluyang umalis. Pulang-pula ang mukha ni Audrey. Pinagsasampal niya ang sarili sa kahihiyan. Hinayaan lang niya si Nimbus na akitin siya. Napakahina talaga niya. Pakiramdam niya ay isa na naman siyang talunan. Natunaw kaagad siya sa mga halik nito. After all, gusto pa rin niya si Nimbus. Gusto pa rin niya si Nimbus. Ganoon pa rin kagaya ng dati, siya lang ang nagmamahal. Sabado ng hapon, dahil hindi pa tapos ang problema sa isa sa mga kumpanya nila sa Pilipinas na inaasikaso, ay hindi tuloy magkaroon na libreng buong isang araw si Nimbus para ispend sa anak. Ganoon pa man, hindi man niya nasundo ang kanya mag-ina ngayong araw, he had kept supervision. Ipinasundo niya ang mga ito sa tauhan para makalipat na sa bahay niya sa Greenwoods Village. Oras-oras ay palagi niyang tinatawagan ang mga tauhan sa lagay na mag-ina. Wala naman daw reklamong sumama ang mag-ina at ngayon ay nasa bahay na niya. Sandaling pinagmasdan niya ang anak at si Audrey na natagpuan sa pool area nang makauwi siya. Naka-swimming trunk si Nimrod at napansin naka-swimsuit din si Audrey, kaya lang ay napapatungan iyon ng puting sarong. Nang kausapin ng anak kanina ay ipinahiwatig na gusto nito mag-swimming sa swimming pool ng bahay. Nang dahil doon ay pinangakuan niya ito na magsiswimming sila pagdating niya, pero wala siyang ipinangako kay Audrey. Kaya ipinagtataka niya kung bakit pati ang asawa ay naka-swimming attire din. Ganoon pa man, hindi nabigo ang asawa na makuha ang atensyon niya. Mukhang Diyosa si Audrey sa suot. Her curvy body and shapely legs were like a feast in his eyes. Hindi maitago ang katawan niya ang pagnanasa sa asawa. Napakapino rin ang mga galaw nito habang inaasikaso ang anak nila. Kung hindi lang niya alam na may anak na ito, ay mapapagkamalan pa rin na dalaga si Audrey, and his body ached to have her, to ravish her right there. Pero pinigilan ni Nimbus ang sarili. Tama ba na magkagusto siya sa babaeng kinamumuhian kahit na ba pampisikal lang iyon?
Nasa ganoon siyang katayuan nang makita siya ng anak. Tinawag siya nito, "Daddy, over here!" Napangiti si Nimbus nang marinig ang tuwa sa tinig ni Nimrod. Bihira lamang siyang umiti dahil bihira lang naman siya nakakaramdam ng saya. Pero binago lahat ni Nimrod ang kanyang anak ang malungkot na nararanasan niya kapag mag-isa na lamang. Makita lang niya na masaya ang anak ay nagiging masaya rin siya. Kaya hindi siya papayag na may kahit anuman na may manakit dito. Hindi siya papayag na magulo ang buhay ni Nimrod dahil lang sa hindi magandang relasyon nila ng mommy nito. Kung kinakailangan niya makisama kay Audrey para lang maging masaya ang anak, then be it. Isama pa na may hindi rin siya maipaliwanag na damdamin kapag nakikita niya si Audrey. Sa kabila ng galit niya sa babaw, pero iba naman ang sinasabi ng puso niya. Gusto niyang malaman ng sagot kung bakit nagkakaganoon siya, pero hindi siya makahanap ng tamang explanation dahil ayaw niyang maniwala sa sagot sa paliwanag. Hindi siya makakapayag. Iniisip na lang niya na kaya nagkakaganito si Audrey ay dahil physically attracted siya rito. Maganda si Audrey kaya hindi maiiwasan niyon. Ganoon lang dapat talaga ang iniisip niya. Lumapit siya sa kanya mag-ina, partikular kay Nimrod. Hinalikan niya ito sa pisngi. Ang sweet naman ni Daddy. How about Mom? She deserves a kiss from you too, saad ni Nimrod sa ginawa niya. Namilog ang mga mata ni Nimbus sa sinabi ng anak. Paano nasasabi ni Nimrod ang mga ganoong bagay? Tinuturuan ba ito ni Audrey ng mga paraan para magkalapit silang dalawa? Alam niyang matalino si Nimrod sa mga ikinikilos, pero napakabata pa nito para malaman ang mga ganoong bagay. Ganoon po kasi ang nakikita kong ginagawa ng mga daddy ng classmates ko sa mommy nila. Paliwanag ni Nimrod bago pa siya makapagsalita. Napailing-iling na lang siya at tumayo mula sa pagkakaluhod para halikan ng anak. Lumapit siya kay Audrey at sinubukang gawin ang hiling ni Nimrod. Hinalikan niya ang asawa sa pisngi. May naramdaman na naman na kakaiba si Nimbus sa puso niya nang mahalikan si Audrey. Hindi siya sanay sa mga ganoon dahil wala siya naging nobya sa nakalipas na mga ganoong taon. Sa totoo lang, napakadali lang sa kanya ng mga liwa sa kasal niya kay Audrey dahil hindi naman sila nagkikita. Pero tuwing tatangkain ay tila may pumipigal sa kanya. Parang may mali. Nagkakaroon siya ng mga babaeng pampalipas oras. Pero kailanman ay hindi siya nakaramdam ng ganoong pakiramdam. Kahit kay Kra, na una niyang minahal ay hindi ganoon katindi ang nararamdaman. Tanging kay Audrey lang. Nagbalik sa isip ni Nimbus ang nangyari sa pagitan nila ni Audrey kagabi. Alam ng Diyos kung gaano kahirap na pagpipigil ang ginawa niya para itigil ang ginagawa rito at pagmukain na baliwala lang sa kanya ang mga iyon. Pero hindi niya maitatanggi ang chemistry ng katawan nila. He wanted her. Nakita niya nag-init ang mga pisngi ni Audrey dahil sa ginawang paghalik. She looked desirable more than ever. Kahit parang panaginip lang sa kanya at tila hindi totoo ang nangyari noon sa kanila, ay gusto niyang ulitin. It was his beautiful dream anyway. I love you both, Mommy and Daddy. Sana nga po ay magtuloy-tuloy na ang happy family natin. Ang boses na iyon ni Nimrod ang nakapagpatigil sa mga pumapasok sa isip ni Nimbus. Sandaling natigilan si Nimbus nang yakapin sila ng bata sa paanan. Hindi dapat si Audrey ang iniisip niya. Si Nimrod lang ang dahilan kung bakit siya nakipaglapit sa asawa. Hindi dapat maapektuhan niyon ang kahit ano. Si Nimrod lang ang mahalaga. Ano ba ito nararamdaman niya tuwing malapit siya kay Audrey? Hindi niya dapat ine-entertain iyon. Hindi pa siya nakakawala sa mga kasalanan na ginawa nito sa kanya. Marami na siya naging kaaway at naging kagalit, pero kailanman ay wala nakapagpatumba sa kanya. Tanging si Audrey lang ang nakapagpasuko sa kanya. Hindi na niya hahayaan pang magtagumpay itong muli, even if she would be his sweetest downfall, but he could always change his mind. Akala mo ba ay mapapaniwala mo ako na natutulog ka, honey? Naniga si Audrey nang sa wakas ay nagsalita na rin si Nimbus. Tama ito, hindi nito dapat inaasahan na tulog siya dahil hindi naman talaga siya tulog. Alam din niya na kanina pa nakatingin si Nimbus. Ayaw lang niya napansinin ng asawa dahil mas gusto niyang ito ang unang lumapit. Nakatalikod siya, pero ramdam ang pagpasok nito sa inilaang kwarto para sa kanya.
Ramdam din niya ang presensya ng asawa. Halos maghahating gabi na. Kanina patulog ang anak nila sa kwarto nito. Kanina pa rin siya nasa kwarto. Pero dahil hindi makatulog, gising pa rin siya. Lalo rin hindi siya mapakali nang maramdamang bumukas ang pinto ng kwarto at kahit hindi magsalita ay alam niya kung sino iyon. Aura pa lamang ni Nimbus ay nararamdaman na niya kahit hindi man ito makita o nagsasalita. Gusto niyang lingunin si Nimbus at tanungin kung bakit ito nandoon at pinapanood siya. Kung may sasabihin ng asawa ay pwede naman ito magsalita, pero wala siyang kahit na anong narinig hanggang ngayon. Gusto ba siyang panoorin ni Nimbus? Bakit naman siya ito gustong panoorin? Gustong itanong ni Audrey ang dahilan ni Nimbus, pero may isang bahagi ng isip niya ang umaayaw. Baka kasi kagaya kagabi ay maging asumera na naman siya. Her heart was pounding so hard when she tried to look at Nimbus. Nakaroba lang ito habang naglalakad palapit sa kanya. Hindi maiwasang mapalunok ni Audrey nang pagmasdan niya ang kabuuan ng asawa. Hindi man Greek si Nimbus kagaya niya, pero tila matatalo pa nito ang Greek god sa kisig. Tila napakamakapangyarihan ni Nimbus habang naglalakad. Kapangyarihang pati ang puso niya ay hindi magkaroon ng gamot para makaiwas. I am not expecting you. Bakit naman kita kailangang i-entertain? Bahagya itong tumawa. Yeah, right? Nakalimutan kong sabihin. But anyway, because I have found my mind again, it's time to spit it up. Gusto kitang makausap, Audrey. Bumangon siya mula sa pagkakahiga nang umupo si Nimbus sa kama. Bahagya siya nakaramdam ng takot, pero mas malakas ang pakiramdam na parang kinikiliti siya sa kaalamang malapit ang mga katawan nila. At bakit mo naman ako gustong kausapin? Pumayag na ako sa gusto mo. Lumipat na kami ng bahay ng anak mo. May dapat pa ba tayong pag-usapan? Gusto man ni Audrey na tumanggi sa kagustuhan ng asawa ay wala na rin siyang nagawa. Pero naisip niya ang anak at kung gaano ito kasaya na kasama silang dalawa ni Nimbus. Naintindihan din niya ang sinabi ng asawa. May point ito at pumayag siya dahil tama naman ito. Ginagawa lang niya ang mga iyon dahil sa kanyang anak. Ayaw niya maging magulo ang buhay nito. Sa palagay mo ba ay wala tayo na miss, honey? Umiling siya. Hindi niya naiintindihan ang mga patutsyada nito. Ano iyon, Nimbus? Umisod palapit sa kanya si Nimbus. Nagsunod-sunod ang paglunok ni Audrey, lalo na nang mapatingin siya sa mga mata nito. Nag-aapoy ang mga iyon habang sinusuri siya ng tingin at dahil siya ang tinitingnan nito, tila nagiinit din siya. Naramdaman ni Audrey ang unti-unting pag-iinit ng mga pisngi. Ano bang gustong palabasin ni Nimbus? Paaasahin na naman siya kagaya ng ginawa nito kagabi? His head snaked in front of hers. Lalong lumakas ang pintig ng puso ni Audrey. Tayo, sa wakas ay sagot nito. Sinikap ni Audrey na kunin ang lakas na mayroon siya para matanggihan si Nimbus. Umurong siya para matakasan ang paglapit ng ulo ng asawa sa mukha niya. Pero maling galaw pala iyon dahil nasa dulo na siya ng kama at muntik nang mahulog dahil sa pagtatangkang umiwas. Mabuti na lang at may malalakas na kamay na sumambot sa kanya. Napapikit pa siya nang maramdaman niyon, lalo na ang kakaibang sensasyon na bumalot sa kanya dahil lang sa pagkakahawak na iyon. Nang magmulat ay nakita ni Audrey na nakangisi si Nimbus, pero puno pa rin ng apoy ang mga mata at may masama siyang pakiramdam sa mga apoy na iyon. Tila kasi apoy iyon na may halong pagnanasa. Bakit sa tuwing nalapit ako sa iyo ay para kang ice cream na natutunaw? Ganoon ba kalakas ang dating ko sa iyo, honey? Tama ba ako na isipin na hindi uli ako mahihirapan na paamuin ka kapag nasabi ko na ito sa'yo? Humugot siya ng malalim na hininga. Kumawala siya sa pagkakahawak nito at tumayo. Huwag mo kong daanin sa dahas, Nimbus. She heard him chuckle. Narinig din niya ang pagtayo nito. Tumayo ito sa likuran niya at hinawakan pa ang magkabila niyang balikat. Pero gusto kong hawakan ka, Audrey. Pero ayaw ko, Nimbus. Sinubukan niyang lumayo. Ano ba kasi talagang gusto mo? Bakit hindi mo pa ako diretsahin? Bakit puro panalandi? Hindi na naituloy ni Audrey ang sasabihin sa pamamagitan ng paghatak sa kanya, palapit dito at paghalik sa mga labi niya. Kagaya ng pakiramdam niya kapag nakikita o hinahawakan ito, nanigas siya at pagkatapos ay nanlambot din. Napatunayan niya na hindi lang makapangyarihan si Nimbus sa mundo ng business. Makapangyarihan ito
lalo na sa kanya. Dahil tuwing hinahawakan ng asawa, ay wala siya magawa kung hindi ang matunaw, ang bumigay sa hawak nito. Audrey was lost in his touch and his kiss. Hindi niya mapigilan ang sarili. Alam niyang kailangan niyang tumutol dahil mali ang ginagawa nila. Hindi nila mahal ang isa't isa at kailanman ay hindi siya nito magagawang mahalin. Pero sa tuwina ay sumusuko ang kanyang katawan, tanging sa kanya lamang kay Nimbus. Siguro, iisipin nito na easy to get siya. Pumasok ang mga ito sa isip ni Audrey at nang dahil doon, mula sa pag-iinit ay nanlamig ang katawan niya. Sinampal niya ang asawa sa kapangahasang ginawa. Nanlaki ang mga mata ni Nimbus dahil sa ginawa niya. Nasa pupa nito ang nasaktang pisngi. Nakaramdam naman si Audrey ng pagka-guilty dahil sa kanyang nagawa sa asawa. Pero kung hindi niya iyon ginawa, alam niyang malalasing siya sa halik nito. Bibigay siya at ipagkakaloob ang sarili na hindi pa talaga alam ang tunay na pakay nito. Paano kung kulokohin na naman siya ni Nimbus? Tama ng sakit na kanyang naranasan buhat sa asawa. Hindi na niya kailangan pa ng pasakit. You deserve that. Hindi mo dapat ginawa iyon. Pero gusto mo rin naman at hindi mo itatanggi sa akin. Nararamdaman ko. Nararamdaman mo. Pero lalong nararamdaman ito. Nimbus looked down and she followed his gaze. Automatic kong namula ang mga pisngi niya dahil sa nakitang kabagsikan niyon. Nagtangka pa itong lumapit sa kanya. Lumunok siya para alisin ang panunuyo ng lalamunan. Kung ganoon, ano ang gusto mong palabasin, Nimbus? Gusto rin naman ni Nimrod ng isang masayang pamilya. Bakit hindi na natin lubusin pa? Let's be husband and wife. For real. Kainis naman tong si Audrey, mga kafelisidad. Hindi pa pumayag na maging isang pamilya sila. Samantalang mahal naman talaga niya si Nimbus. Pero sa palagay ko, lalambot na din si Audrey para sa kanyang anak. Sana, gawin na lang niyang lahat para mahalin din siya ni Nimbus. Kaya naman, abangan!